this is the PHL Meetups talk series. This event is sponsored by Artmaker Studios, your world from a different perspective, with collaboration with the La Salle University College of Computer Studies. And this is your host, Michael Rivero. And I'm your co-host, Jelly Ann Carillo. Okay, let's talk about the Unreal community. So this is actually a global network ng mga developers, designers, and artists na currently using Unreal Engine. So we all know na ang Unreal originally designed for game development. Pero nowadays, we can see a lot of products being utilized for different purposes. Sa mga Hollywood, product simulations, visual effects, and other interactive content. And now we have our very own official Unreal community dito sa Pilipinas. We are based in Quezon City, Metro Manila. Meron din tayong dalawang local Unreal chapters right now where you can join the Quezon City and Cebu City chapter. So yung primary goal natin dito is to foster collaboration, innovation, and knowledge sharing among Unreal users throughout the Philippines. And yung talk series na to is actually open to everyone. Mga professionals, students, and independent developers na may currently working on their startups. As long as na meron kayong relevant na Unreal projects, it could be games, animations, digital products, simulations, visualizations, and other cool projects using Unreal. Our speaker right now is Roy Salaysay, an indie game developer and 3D environment artist. Yeah, the Roy is actually an outstanding artist, and I'm gonna let him introduce himself, pero napaka-cool ang background niya. And let's pass the mic na kay Roy. Roy, are you there? Yes, I'm here. Okay. Dito Sige, ako. unshare ko na yung screen ko, and it's your turn na. Okay. So, share ko na rin muna yung screen ko rito. Wait. Nakita nyo ba? Yeah, currently, yan, loading na. Okay. The topic today was like creating stylized environment in Unreal Engine 5. Okay. Before that, getting to know me first. So, I started my career working in this industry. So, galing ako sa IT industry. So, nag-work ako in different IT company like PC Works, and then nag-support din ako sa HP. So, I have experience in architecture and especially in lighting engineering. I was a lighting consultant before I working as an environmental artist and 3D artist. So, I have the knowledge also on AutoCAD, so CAD, draftsman. I work as a draftsman before also. So, I learned 3D models out of chess pieces because the job requires me. So yun, so kinailangan talaga siya sa trabaho that time. So parang naging choice ko talaga na gawin yung 3D kahit na wala akong knowledge. So basa-basa lang. So talagang puro basa lang out of the book kasi more on self-study talaga ako, guys. So ito yung mga nakarang projects ko, especially sa lightings kasi doon ako Ganda. medyo dumami yung experience ko sa ilaw. So pinaka-proud ako dito yung mga nakalista dito. Although marami rin naman ako nagawa. Kaya lang yung iba sa kanila kasi under construction pa, at iba medyo non-disclosure agreement. So dito ako yung isa sa mga primary designer nito sa La Salle. Dalawa kami ng friends ko diyan na si Jackie Berenguela. So dalawa kami diyan nagpupuyat i-design tong building, including yung mga quotations, tapos yung mga raffling ng mga wirings at load. So kasama na diyan yung FEU tsaka yung Holy Angels sa may Pampanga. So sa INC Parola, ito yung pinaka-last project ko before ako ulit bumalik sa architecture. So papalipat-lipat ako ng architecture tsaka engineering sa trabaho. Kung ano yung meron trabaho doon ako. So, parang ganun. Iconic yung mga lugar na yan. Ayun nga. Doon ako medyo na-expose sa field. Puro field works talaga siya. Actually, nakakapagod.
Yun puro alikabok kasi nasa biyahe ka lagi, nasa Mm. construction, semento, pintura. Mm. Kaya Mm. marami tayong tropang mga construction diyan. So yun. How did I become a professional 3D artist? So, dun na yun na nga yun. So, started to, ang pinaka-last ko is lighting engineer and designer ako. Mm. So, naisip kong mag-shift ng industry kasi parang, ano kasi, mahilig ako sa game, di ba? So, mahilig ako sa game. At the same time, bakit hindi ko siya i-try? Total, medyo may knowledge naman ako sa 3D. At that time, ang gamit ko pa is 3ds Max, Mm. yung 3ds Max. So, doon nahasa yung pag-aano ko sa 3D kasi nga yung eager ko na magpalit ng industry. Gusto ko i-try na sumubok na baka sakaling pala rin na matanggap tayo sa game. So, yun. Mm. Um, ang pinaka-first ko na na-inspired na gawin is yung halos sa ano, kung naglalaro kayo ng Diablo, yung portal doon. Sa ano yun, actually sa Diablo 2 ako naglaro nun, Lord of Destruction. Mm. So pag nag-loading sa screen sa Tristram, makikita niyo naglo-load si ano do si yung Wanderer, kumbaga si Diablo pa no human form na papasok sa portal gate. So yun yung ginawa ko. Ito yung ano na yun. Ito yung dungeon na yun. So kaya parang ang title nito is Gun to the Dungeon. So ginawa ko siya lahat Blender. So, except lang sa Photoshop. So, sa Photoshop sa dahon. So yan, pinost ko siya sa Facebook kasi gusto ko siyang ano, makakuha ng criticism sa mga tao at first time ko mag-post sa group na to. So, yun, dami yung reaction. Marami ako naging friends din tapos pagtanong ko sa kanila kung anong position ko pwede sa industry kasi sa game. So, lahat sila halos nag-encourage sa akin na environment position. Although, most of the time, nag-start talaga ako sa 3D artist. So, yun. So Okay. ito yung sa freelance ko naman sa game indie developer din ako pero hindi naman literal na tulad ng iba diyan na may malaki na yung progress. So may Moon Valley akong ginagawa na work in progress ko siya. Inspired from ano to Harvest Moon and Stardew Valley. So kasi makikita nyo Moon, Harvest Moon and then Stardew Valley. So yun isa like a casual farming game something. So madalas ako na trabaho sa international clients during my freelance work, even during the pandemic time. So, that includes 3D artists from different studio like Psychedelic Games, DevStar Games, and Hype Hype. Hype Hype, if you guys know, play like Clash of Clans, they are the sisters company of the Hype Hype actually. So, they are triple A of the mobile. So yeah, this is the light designer. This was the last job position that I have worked with the light plant before I ship to game. So yun. Um, Ito yung mga current games ko na naging involved ako sa production. Although may mga iba na as usual non-disclosure agreement siya ulit. So although I can say naman na mga nasa AAA range yung iba. So yun. Swords of Gura which is ito yung sa VR gamit nila rito is Unreal Engine 4 then eventually they shift to Unreal Engine 4 5.3. So I use it. So work with them but di naman siya doon kasi more on ano ko rito technical and environment and more on generalist. So Nostra is VR. It's a VR game from Dubai, but I work there as a freelance also and work from home. So ito yung Hype Hype. So kung alam niyo yun, this is a mobile game. So meron siyang Android tsaka iOS. So yun. Lahat yung mga halos environment dyan, may kita nyo yung armor ng character. Ako yung halos gumawa nun. So yung Golden Tides is more on ano siya, NFT. So yun. Sa ano siya, MOBA game siya pero NFT yung pinaka-concept siya, Mm. cryptocurrency. So yun, wala naman masyado. Yung Crit naman na 'to, sa Crit is yung ano 'to kay Alvaro na ngayon sa production na ginagawa nila na medyo promising din siya. Isang third person shooter siya na Alien, parang inspired siya ni ni Giger sa Mm. Alien, yun. So guys, ito na tayo sa mismong main project production. Itong week before nag-start to, actually hindi ako nag-title nito, hindi ako nagpangalan nito. Yung friend ko sa US yung nag ano nito, nagpangalan. Hindi ko alam bakit eh. So kaya nung tinuloy ko na, hindi ko na binago yung mismong pangalan ng project niya the week before. Actually is for ano yun, pong prototype ng art style. So yung personal project. Kaya naging personal project ko na kasi ano yun eh, indie rin siya, so dalawa kami. So napili ko na ano doon is Studio Ghibli kasi yun nga very challenging style ng Studio Ghibli.
Magaganda rin, mahirap din naman din kasi yung iba, pero para sa akin medyo mahirap kasi yung Studio Ghibli kasi maano mo yung pagkaka-stylize niya, tapos yung medyo, painterly siya, 'di ba? Kasi hand-paint Mm. halos lahat kasi talaga sa kanila, eh. So, yun. So, ang plan ko dito is yung, kaya ko na siya ginawa kasi ang plan ko rin dito yung reuse ng mga assets niya. For example, yung bato, kunyari nag-ano ka ng malaking bato, yung paano mo siya magagamit para hindi ka na mag-ano, kasi kumbaga tamad, eh. Ako kasi tamad ako. So, Mhm. parang gusto ko siya gamitin ng paulit-ulit kahit isang bato lang na malaki, puwede ko siyang paliitin. Kasi yun nga, gusto ko siya gamitin na para recycle ba. Kasi Mm. oras, eh, oras din kasi ang importante. So yun, more room for kasi, is at the same time na yun, marami tayong times para optimize, yun, makapagdagdag ng maraming assets sa scene, yan. So parang room for more improvement kasi meron na tayong in-optimize na una. So, sa important of concept art guys, nagsisimula ako sa ganitong bagay palagi 'pag gumagawa ako ng environment, kahit mapalaki o mapalit na environment, lagi ako nag-i-start ng concept art kahit na hindi kagandahan yung drawing ko, 'di ba nakikita niyo? Oh, pasensya na 'di maganda drawing ko, Hmm. so yun. Okey naman. Ah, so yun, ito kasi sobrang importante kasi navi-visualize mo yung ideas mo. Although sabihin natin hindi nga maganda, pero yung ideas mo na nandun na, kasi minsan bigla kang magkaroon ng idea, 'di ba? Tapos baka mamaya makalimutan mo, mas maganda lang i-drawing mo kahit hindi siya gano'n kagandahan. Basta for me, basta naiintindihan ko siya. Parang ano yun, eh, parang sulat lang na ikaw lang Mm. nakakaintindi, parang gano'n, eh. Mm. So, ang concept art kasi kumbaga to maintain the story of your artwork kasi yun na yung ginawa mo. So, ang importante rito is solidify mo na siya na yun na talaga yung ifa-follow mo. Although may mga small iterations, pero kung hangga't kaya mo siyang i-maintain, mas maganda for me, mas maganda talaga siya. Kaysa yung ganitong angulo siya ta's biglang magiging Twin Tower, 'di ba? Biglang magiging Lord of the Rings, parang ang layo nung idea. Sayang naman yung inisip mo na idea na mawawala na lang. Bakit So, pala ano, hmm. bakit pala nasa dark yung ano mo, concept art mo? Nasa dark yung concept. Ah, eto kasi nagawa ko kasi 'to nung tinry ko 'to, nag-print screen lang ako rito sa monitor ko at that time. Yun dark yung naging background. Tsaka ginawa ko lang siya sa ano, sa paint lang 'to, eh. So, Ah, out of nowhere parang, sige gawin ko 'to kasi nag-uusap kami. So mm. yun. So parang out of the blue lang talaga siya nangyari. Kumbaga dun So nag-trigger yung idea, ang unexpected oo. moment. Oo. Kasi hindi pa ako talaga nakakagawa talaga ng environment na malaki tulad nito. Kasi although may nagawa rin ako malaking environment pero hindi ka komplikado tulad nito. So yung iba kasi more on ano lang, set dressing lang ang ginawa ko, Mm. setup lang ng landscape ta's foliage lang kung saan ko ilalagay, puno, gano'n. Pero hindi siya tulad nito. So yun, nandito rin yung ano, ideas na yung natutunan ko from the past na yun self-study, tapos paano ko siya i-a-apply dito. Kumbaga sa pag gagawa kasi ng mga environment, mapa-character, yung unti-unti ka nag-i-improve kasi napag-aralan mo na siya, paano mo ngayon siya i-a-apply para mag-improve, mag-level up yung gawa mo. So, yun. Ayos. Yun, research and inspiration, guys. So, for me is ano, sobrang importante siya kasi lalo ako, ang idea ko dito is yung makuha yung style. Kahit sana makuha yung style ni Studio Ghibli, although mahirap talaga siya, painterly style. Um, so kumuha ako ng mga concept sa kanya kasi yung ideas kasi ng mismong gagawin ko na to is parang more on forest, ganito, parang ano, marsh, swamp, something na ganun. Kaya mostly ang reference ko rito is from Nausicaa Valley of the Wind, Princess Mononoke, Hmm. meron ding ano, Totoro. Yung sa Totoro kasi more on ano, damo. Although parang nagmi-mix na siya kasi mas marami rin mo na nakikita although, pero Mm. mas marami naging environment sa Princess Mononoke tsaka ano, Nausicaa Valley. So, focus dito sa research inspiration din also is kasi yung ano, yung colors. Kasi minsan 'pag gumagawa ka ng art minsan nag-iiba-iba yung inspirasyon mo. So, kung may inspirasyon ka na gano'n, puwede rin siyang paggamitan ng kuha ng mga ano, ng mga kulay. Puwede mo rin Mm. siyang i-color pick minsan. So, minsan kasi nag-iiba yung color pick mo sa Photoshop or sa ganito dahil iba yung lightings, eh, kasi may mga diffuse, may albedo, so parang nag-iiba na siya. So parang magtitimpla ka lang, at least meron ka ng base na Hmm. ginagamit tulad ng referencing. So, isa pa sa values ng reference guys is yung ano,
Yun yung mga elements na nandito kung paano mo siya sisimulan. For example, ugat ng puno. Pag gumawa kasi ng puno, minsan pag depende sa forest, ang minsan naiisip mo lang na puno lang, di ba? Minsan di mo naisip na may mga tumutubong mga dahon-dahon na maliliit diyan, may mga ugat diyan. Alam mo yun, yun yung minsan na hindi mo nakikita. Although acceptable din naman siya, magaganda rin naman siya. Depende lang din sa ideas na gagawin mo. So dito kasi medyo gusto ko nung may mga additional sa puno dahil most of the time pag gumagawa ko ng ganito is wala na siyang gano'n extra. So gusto ko siyang i-try, gusto ko siyang lagyan kahit papaano para lang magkaroon ng kahit papaano na variation at the same time kasi may natutunan ako, na gusto ko siyang ilagay, gusto ko siyang idagdag. So yun yung ginawa ko, like yung sa speed tree. Although matagal ko na rin yung ginagamit yung speed tree, medyo nahahasa lang kasi hindi ko laging ginagamit. Ayos. So, sa blocking your scene, okay, dito na tayo sa mismong creation, guys. Sa blocking in your scene, as most the time is gray boxing lang siya or white boxing or level design lang siya. So, dito naman as pina-follow mo yung mismong idea ng concept mo, yung mismong dinrawing mo na hangga't maaari, sundin mo nga, sabi ko, 'di ba, sundin mo. So, may iteration siya konti lang. So, ang focus lang din dito kasi yung simplicity at yung madali lang siya basahin na, dito yung maliit na bahay na 'to, dito yung bakod, dito yung mga siguro puno, ito siguro bato 'to, yung mga yung mga box-box na 'yan. So, yun yung focus do'n. Hangga't maaari makuha mo lang yung basic lang talaga ng mismong concept mo na ideas. Hindi siya 'wag kang wag kang mag-uubos ng oras, lagay kaagad ng bato rito na maliliit, hindi siya gano'n kaimportante sa, blocking paste. So, gano'n din sa lahat ng bagay kahit characters, kahit armor, espada, sasakyan, nag-i-start lang talaga sa basic shapes 'yun. Kunyari 'pag pyramid, 'di ba pyramid ano lang naman talaga pyramid lang talaga triangle, gano'n lang Mm. siya. So, tsaka mo na idagdag yung mga hollow blocks. Tanong ko lang, ang ganda na ng lighting dito pero blocking pa lang 'to. Kumbaga nasa initial pre-production. Ang tanong ko lang is, yung skill set mo ba doon sa career mo sa lighting, yung actual physical lighting, na nagamit mo ba dito sa digital lighting? Para gano'n na-a-apply ko siya kasi nga siyempre 'pag sa lighting ka, tingin ka ng tingin sa ilaw, sakit sa mata. Pero eventually nun kasi nung nagsa-lighting field ako minsan 'pag umaga tumitingin ako sa, umaga, ilan ba yung lux value nito. Mm, Tapos minsan sa mga silhouette ng mga puno, ano yung nagiging itsura. Alam mo yun, yung parang kunyari sa forest ka, paano maging foggy, 'di ba? mm. So, dun na ano ko siya, nalalagay ko siya yung value, at the same time, yung value din kasi ng Unreal medyo, accurate din kasi 'to, kasi candela yung ginagamit. Although puwede kang gumamit ng unit. So, ako ginagamit ko is candela nila kasi yun yung ginagamit ko sa field ko before, candela tsaka yung lumen. So is Oh, kaya medyo familiar sa akin, medyo hindi ako masyado nahirapan din ako kasi hahanapin mo yung drama nung scene mo, mm. siyempre. Kumbaga para mag-pop tsaka make or break kasi yung lightings, kahit kahit gaano kaganda yung scene mo tapos hindi gano'n ka-appeal yung lightings mo, parang wala rin. So, May binanggit kang value. Does it mean yung measurement kailangan talaga nagma-matter ba dito? sa value hindi naman siya gano'n kaimportante kasi more on ano 'to, ano ka lang eyeball. So hangga't Hmm, sa tingin mo okey. Yun na yun. Pero although may consideration pa rin kasi na minsan na bakit nagkakaroon ng mga light leak dito, alam mo yun? mm. Kasi minsan kasi ibang object na sobrang liit. So parang nagkakaroon na hindi na nare-render ng maayos. Paano yung distance ng lighting, yung behavior niya? Sa distance of lighting, 'pag minsan kasi sa Unreal Engine minsan kasi 'pag sa sobrang layo ta's bigla mong lalakasan para lang makita mo, parang for me hindi siya gano'n katama unless siya key point siya ng isang game. So dun ka lang maglalagay ng sobrang lakas ng ilaw. Parang alam mo yun, kumbaga consciously mo siya na alam mo kasi nga siyempre tumitingin ka rin ng ilaw everyday. So parang Hmm, alam mo rin na if in case na ilagay ko 'to rito, sa tingin mo ba parang okey ba siya or hindi? Minsan overexposure, alam mo yun? Kasi magkakaroon ng mga artifacts, So medyo alalay mm. ka lang din talaga. Maaari basic lang talaga. So yun. Sige, good, cool. So yan blocking phase na tayo, 'di ba, nag-blocking phase. So after ng blocking phase, yun, building of assets na. Dito na tayo nag start ng creation, ng planning, ano ba yung unang sisimulan natin.
So sa akin kasi, sa ideas ko kasi, lagi ako nagsisimula sa malaki. Although I can start from small sometimes, pero yun lang, alam mo yung minsan masyadong na ano yung isip mo na ang liit-liit nito tapos ang liit lang din ng impact niya kasi sa overall scene. So imagine mo 'to, imagine mo 'tong black and paste na area, nagsimula ka sa tutubi, 'pag nilagay mo 'to sa eksena na 'to, hindi siya gaano makikita, 'di ba? Kasi nga eto tulad dito, maglalagay ka ng bulaklak, tas hindi mo siya gaano makikita. So Mm. para saan pa yun kung 'di ba, kung hindi mo rin naman siya makikita, alanganin. So kaya ang mangyayari nun, mas maganda for me lagi ako nag-start sa malaki kasi yun yung pinaka nakikita mo agad, eh. Dun ka lagi makakapaglaro agad, eh. So yun, ito yung nakikita niyo sa screen na simpleng workflow ko lang 'to sa paggawa ng puno. Iba-ibang klaseng ng workflow, ang mga environment. Depende sa tao tsaka depende sa target concept mo kasi minsan may maliit na puno na puwede ka lang mag-start sa speed tree. Meron naman na maliit na puno na puwede ka ng dumirekta at di mo na gamitin yung speed tree kasi may mga iba naman na may mga, libre naman na add-on. So ako kasi hindi ako masyadong gumagamit ng add-on, kasi konti lang add-on lang. Hmm. Sobrang basic lang 'to. So darating tayo diyan sa workflow na 'to. So yun, dun na sa creation nag-start ako sa SpeedTree nga 'di ba. So sobrang basic lang talaga ng workflow ko sa SpeedTree. Actually hindi naman 'to gano'n kakomplikado kasi ano lang 'to, parang gumagamit ako ng template sa SpeedTree kasi pagbukas mo yung SpeedTree meron ng template, eh. So dun lang mag-adjust ka lang ng mga parameter. So sobrang ano lang talaga siya, direct to the point, walang hassle kasi pang tree na talaga siya, pang-puno. So makikita niyo 'di ba naka-hide yung 6 dito? Eto Anim na siyam pala branch ba yan? siyam pala, siyam pala yan, siyam Oo. na branch. Sorry. Hmm. So naka-hide 'tong siyam kasi ito yung mismong main ano, eh, main composition nung Mm. puno. So ginawa ko lang 'tong part lang na 'to, tsaka 'to, kasi ito magiging root ko, ito magiging branch ko. Tapos itong siyam na 'to, ito yung ano ko, mismong paggagayahan. Kasi Mhm. kumbaga konti lang yung textures ko, eh, limited lang ako sa textures, eh. Yung idea ko konti lang talaga. Mm. So gusto ko siyang i-recycle nga. 'Di ba kasi yung ang purpose ng creation na 'to is yung paano mo siya mabibigyan ng process na reuse lahat ng asset hangga't Mm. maaari, ta's mas marami kang space sa texture. So yun yung idea ko diyan. Mas optimize. Mas optimize siya. Kasi Mm. nga, isa lang yung gagawin mo na branch, eh, ta's puwede mo na lang siya i-copy paste, 'di ba mas Tama. madali kaysa Mm. naman lahat gawin mo 'yan, ire-retopology mo lang, ta's ite-texture Oo. mo lahat, ang dami. Masikip pa 'yan sa texture, so sayang Mm. yung texture space. 'Yan, so makikita niyo 'di ba, 6. Actually ang ginawa ko lang dito is 3 lang, itong 3 lang, ayan. So Hmm. ni-reshape ko lang siya, hindi niyo masyadong pansin yung reshape, pero yung finlat ko lang siya halos naka-flat lang konti. So 'di ba 3 lang? So, Hmm. ang ano siya sa kasi idea kasi nung 'di ba, space lang din siya. So, Mm. ito nga, tas ang idea lang din dito at the same time, 'pag gumagawa kasi ako ng textures, lagi ginagawa ko kasi madalas, naka 4K resolution sila. Hindi ko sila ginagawang 2K, although may ibang times na puwede mo siyang gawing 2K. Sa'kin kasi 4K talagang ine-export ko 'pag nasa texturing kasi, mas madali kasi mag-scale down kaysa mag-scale up kasi 'pag from 2K ka tapos makikita mo pala, ay malaki pala yung asset, parang gusto ko i-4K 'to. So ang mangyari medyo medyo blurry na siya kasi galing siya sa low resolution, 'di ba? Tama. So Mm. so gagawin ko start ako from 4K, kung sabihin ko naman, "Uy kaya ko 'to i-2K," at least mas maano yung pixel niya, at the same time mas maganda Quality, yung clarity ng quality kasi galing siya sa high resolution high talaga, eh. resolution. So yun, optimization din yun guys, optimization din yun tsaka simpleng workflow para hindi ka nagtatanong, "Bakit ang blurry nung image ko kahit i-scale up ko," 'di ba? So yun yung ideas na at least marami kang room for pixels, kaya gumagamit ako ng 4K. Pero hindi ko siya halos ginagamit sa Unreal Engine. So from 4K lagi ako to 2K, gano'n ako lagi. Okey. Okey, sa ano naman, sa puno, yun sa mismong dahon niya, um itong details kasi na 'to, tawag dun, particle sa mismong ano, sa blender. So, instead na imano-mano ko siya kasi matagal kasi ito 'pag minannual placement ko lalo 'pag malalaki yung puno.
Tapos kaya ko siya ginawa hindi siya sa speed tree kasi nga cartoon, eh. Oo, medyo stylized ang gusto ko sa puno. 'Di ba mapapansin niyo sa Studio Ghibli yung mga puno, for example sa Totoro, makikita niyo yung elder tree dun, 'di ba? Yung puno niya puffy. So parang Mm. parang naka-bubbles siya tapos yung Oo. lightings niya parang lahat outside. Wala siyang gano'ng inner, parang may layer lang siya. So yun ang ginawa ko dito instead na gawin ko siya sa speed tree. Although puwede mo siyang gawin dun kaya lang may ibang workflow yun na kaya ring i-achieve. Dito lang talaga shinortcut ko lang siya, gusto ko lang siya gamitan ng Metaball. So as you can see na dito nag-i-start ako sa sobrang simple lang, dito lang sa outer, tapos once na ma-compress ko lang siya ng maayos, dadagdag ako sa loob kasi may mga ibang puno na nasa labas lang, eh. Yung iba naman naglalagay din ng bola sa loob na kulay green para lang ma-block yung texture sa labas na o yung alpha, parang parang gusto nila solid yung puffiness nung tree. So ako Mm. naman hindi, gumawa ko ng isa pang ano sa loob para kahit papaano may mga butas pa din. So yun, dito yung workflow niya, ginamitan ko yan ng particle system na hair, tapos ito yung output lang. Ang lalaruin niyo lang dito sa may properties ng particles yung mga nasa baba lang halos, eh, hindi naman siya gano'n kahirap, kakomplikado. So makikita niyo lang din, mamaya yung puno sobrang laki, sobrang dami. Ito lang yung texture, nag-iisa lang siya guys. So hindi siya sobrang detailed na dahon. Sa Ginawa Blender ko ba 'to or sa Unreal? sa Blender 'to, Blender, okey, so yan. So gano'n lang din siya. ganda. Ngayon, once na natapos yun na yung puno, kasi sa una 'di ba naka-assemble na yung puno. Yun sa, importation na tayo ng mga assets. Dito naman simpleng-simple lang din importation ng assets o asset integration direct to the usually default lang talaga siya, depende lang sa assets niyo. For example, ang asset niyo is like for example kailangan niyo ng vertex color. Kasi yung iba kasi nagtataka sila para saan ba yung vertex color, 'di ba? Although wala rito sa topic, sisingit ko na 'yan. Kasi importante 'tong vertex color, eh, vertex color input. Kasi lalo sa mga puno, ah, kailangan mo mag-generate ng vertex color niya kasi para sa mga wind simulation, lalo sa Unreal Engine ginagamit, nakukuha kasi siya dun sa ano, vertex color. So mas maganda siyang naka-ano siya, naka-replace. Pero kasi itong option na naka-replace 'to, eh, replace yung mismong value niya para maganda yung simulation ng wind niyo. So yung the same time ngayon nakikita niyo rito sa may ano, may tatlo siya. So 'di ba ang Unreal Engine ko ang puno kasi na ginawa ko kasi iba-iba yung texture. Kasi yung trunk is 2K, yung branch is 2K din. Although sabi nila bakit ginawa ko lang 2K yung trunk. Sabi ko nga 'di ba, hindi naman siya gano'n clarity, hindi naman siya realistic, stylized siya. So parang gusto ko lang mag-tone down na sa 2K lang. So, separated pa rin yung textures, IDs ng puno, ng trunks, tsaka nung branches. Gusto ko siyang ihiwalay kasi magkahiwalay naman talaga sila, tsaka yung the same time 2K nga lang gagamitin ko. Kasi 'pag ginamit kong isang textures lang, masyado na malabo. So, kaya separated talaga siya. Tsaka Hmm. 'pag gumagawa kayo ng asset outside, for example DCC niyo is Blender, importante 'to, huwag niyong kakalimutan 'tong gumawa ng material isa. Kasi minsan maalala niyo, "Ay, ba't iba yung ano dun sa Unreal Engine, ba't iba nakalagay, bakit Blinn or bakit Pong?" 'Di ba? So, sa inyo naman bilang responsableng 3D artist tsaka maaasahan, lagi kayong maglagay nung name sa IDs niyo, sobrang importante siya. Kasi at least alam niyo, "Ano ba 'to? Trunk 'yan, eto branch." 'Di ba? Instead na default one o material one, material two, ano ba yun? 'Di ba mako-confuse. So, lagi niyong lalagyan ng naming yung asset niyo kahit ano pa yan, kahit bato lang yan, lagyan niyo lagi, sobrang importante. So, sa LOD naman guys, hindi naman tayo gumagamit ng LOD sa scene ko, kaya na-zero ko lang siya kasi, hindi siya gano'n importante dahil hindi naman siya mapupunta sa game. The same time, still lang siya, simple animations lang, panning lang ng camera. So, hindi ko na siya nilagyan ng level of detail. Although kung gusto niyo talagang optimize yung scene niyo, puwede mo siyang ilagay, puwede mo siyang gawin. Marami naman puwedeng paraan na gamitin yung level of detail, eh. Puwede kayong mag-generate ng sarili niyo, puwede niyong gamitin din yung kay Unreal Engine. Ako minsan tamad nga ako 'di ba, ginagamit ko yung kay Unreal Engine kasi nga okey na siya, eh, good siya, eh. Oo. Oo, good siya kasi dati naman kasi yung ginagamit ko yung sa Unreal Engine sa LOD, hindi siya gano'n kaganda, eh.
Kaya most of the time gumagawa ko sarili ko. Pero ngayon mas okay na talaga siya. So kaya most of the time nag-automatic ako na LOD. Yan. Mayroon settings yan yung load group, foliage, small, big, yan makikita nyo. So ngayon sa material setup naman nung mismong dahon, again, start always to the basic part. Laging basic kasi basic to advanced eh. Mas maganda, mas mahirap naman kung i-master mo agad, di ba? Kasi basic always works eh, yun ang ano ko eh. So yun nga, dito nga sa mapapansin mo sa setup ko is sobrang basic lang. Alam mo yung makikita mo sa mga color grading, sa mga pictures mo, mag-add ka lang ng level or set ka lang ng brightness or exposure. Yun lang din, ito lang yung mga value na yun. Tapos yung follow ng mga layers, the rest, ito yung mga parang sabihin natin from basic to advanced. Ito yung mga advanced na textures na pwede nyong gamitin. Itong blending setup na to specifically ginawa ko to para sa dahon, lalong-lalo sa tree leaves kasi gusto ko yung may ano eh. Alam mo yung from bottom to top, gusto ko meron siyang ano eh kasi 'di ba sa Studio Ghibli merong shadow, merong lighting sa top. So ginawa ko rito, gumawa ako ng dalawang layering. So isang bottom, isang top din siya. So although hindi highlight, pero ginagawa ko yung colors niya para maiba para yung mas ba parang may more on color to choose from. Parang tsaka at the same time mas dynamic looking eh, hindi lang siya plain na green. So alam niyo, mas parang may rainbow color siya eh. So stylized nga kasi. Sa mga hindi nakakaalam, yung nakikita nyo ngayon, ito ay ang tinatawag na blueprint. Sa ngayon ano to, shader. Shader, oo. Shader siya. So guys, kung sa blueprint magtatanong kayo, pass muna ako diyan, wag muna akong tatanong. Pero ang ganda lang ano mo dyan napaka-organized Yun, isa pa guys, pag nag-Unreal Engine kayo, kunyari nagbe-basic na kayo huwag niyo kakalimutan na organize yung setup niyo. Tapos kung gusto niyo mag-note kayo. May note yan diyan na pwede niyo ilagay. Huwag niyo kakalimutan kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Babalik kayo minsan diyan. Makikita niyo, mamaya makalimutan niyo. At the same time, 'di ba? Kung gusto niyo siyang aralin ulit, makikita niyo may note siya. Ay, oo, ito pala yung gamit niya. So lagyan mo siya lagi. Kasi nakikita ko sa iba parang spaghetti na eh. Ang Ay, hirap oo. intindihin. Hindi Hirap ko na talaga intindihin. maintindihan. Kasi tsaka at the same time guys, pag organize yung gamit mo, is kunyari sa Unreal Engine, material or blueprint, madali siyang mapasa, transferable siya, madali siyang maintindihan ng ibang tao, hindi sasakit ulo nila. Kumbaga, ikaw lang yung sumakit ang ulo, huwag mo na bigay sa kanila. Solohin mo na lang muna yan. So, yun. Ah, ang So, linis yun. Paka-organized tingnan. Yun lang, so, wala lang. So, pwede nyo copyhin to guys, pag minsan mag-start kayo ng Unreal, tapos buksan nyo to. Try nyo lang copyhin isa-isa, tapos tignan nyo kung ano yung magiging value nyo sa gagawin nyo. Ito pala yun, okay. Tapos minsan may kita nyo na, ay, okay nga yun. Minsan makakasanayan mo na ito na lagi mong gagamitin eh. So, yun ang ginawa ko rito. Kasi ito lagi kong ginagawa. Ito lagi kong ginagamit na workflow sa pag-create ng material. Pag didikit-dikitin nyo lang yung mga parang tali na yan, tapos magkakaroon ng effect yan. Oo, guys. So yung mga tali na to guys, yung mga ganito, ay organize nyo lang din kumbaga para mas maganda tignan. Tsaka alam nyo kung saan dumadaan yung wire kasi sabi nga spaghetti, 'di ba? Hindi mo na alam kung saan. Ang hirap noon, ang hirap sundan. Nakaranas na ako na actually. So nahirapan talaga ako sa mata. So yun, sa pang material setup. Ngayon man, kasi 'di ba, dahon. So gusto natin ng umiikot-ikot. Gumagawa natin ng mayroong hangin or yun nga hangin, wind, lalo sa mga dahon. Lalo yung mga gumagawa pa lang ng environment or clothings. Minsan gusto talaga nila gumalaw. Kasi pag gumagawa kasi ng environment o character, maganda may kahit paano may gumagalaw eh, lalo sa environment. Gusto ko lagi may gumagalaw. So may dalawang bagay tayo na pwedeng gamitin. Itong simple grass, tsaka itong ginawa ko. So although itong ginawa ko na 'to, komplikado na 'to, ito sobrang basic. So sa mga nagsisimula pa lang ng Unreal Engine at gumagawa ng puno o damo, pwede niyong gamitin 'to guys, itong simple grass wind. Ito lang yung pipilapan yung apat. Itong additional WPO hindi naman 'to masyadong nagagamit pero fill up mo pa rin siya kasi magkakaroon ka ng error. So, itong tatlo na 'to pwede mong gamitin 'to na magkaroon ka ng, trial and error na para saan ba si wind intensity, weight, and speed. So, at least meron kayo kasi pag gumagawa kayo sa material sa Unreal Engine, minsan hindi niyo alam yung nodes na 'to. So, para magkaroon kayo ng idea, lagi niyo siyang isalpak sa kunyari sa base color, lagi niyo siyang ilagay sa gano'n.
Basta kahit anong material diyan na nagsisimula pa lang kayo, i-try niyo lahat sila isa-isa. So tingnan niyo kung ano yung magiging resulta kasi may iba-ibang node shaders kasi. Kasi parang more on math siya, eh. So meron siyang sign language, may multiplication, division, may mga gano'n-gano'n. Iba-iba siya. So try niyo lang lahat tapos mako-combine niyo siya. Makakagawa na rin kayo ng ganito. So na hindi mo alam para saan ba yung divide tapos may mask pa, may RG. Puwede ko naman i-combine yung mask ng R tsaka G ta's multiply ko, 'di ba? Pero hindi ko ginawa, sineperate ko pa rin. So may mga mathematics explanation kasi hindi ko mapaliwanag. Nabi-visualize ko lang siya sa Unreal Engine, Mm. 'yun. So So magkakaroon ng movement yung mga dahon kapag oo. in-apply mo yan. Itong ano na 'yan, 'yan yung ano, yung node na 'yan. So puwede niyo kopyahin 'yan, guys. Tapos Mm. itong wave direction, guys, X, Y, and Z. Bakit ko siya pinagsama-sama? Puwede namang gumamit ng 3 vector, eh. Yung 3 Mm. vector diyan, puwede akong gumamit. Kaya lang iniisip ko kasi na isang setting siya na nagti-tweak ko individually. Mm. Kasi 'pag sa Unreal kasi X and Y more on surface siya, eh. So 'pag sa Z axis, yun yung pataas. Mm. So X and Y pataas. So parang 'pag gumawa ako ng dahon, kung saan ko gustong dalhin yung ano niya, yung galaw ng dahon. Gusto ko pataas, pa-side or pa-right. So nandito siya. So individually, may full control ako instead na isa lang, 'di ba? So para at least ano kasi parang art direction nga, 'di ba? Guys, parang ano, gusto ko pagalawin yung dahon dito lang sa bastang east or north or west, 'di ba? So ito yung option. Yan. So yung mga baguhan diyan, 'pag sinasabi ni Roy yung XYZ, yun din yung tinuro sa atin nung geometry class, yung mga direction na yan, yung pataas, kaliwa, kanan. So basically yun yung direction. Gano'n talaga ang Mm. terminology sa 3D. Oo, Mathematics pa rin XYZ. siya, oo. Oo, tama, tama, gano'n. 'Pag gusto mo sa kabila, negative lang. So, more on math talaga siya, more on math actually. So, Mm. nakakasira din ng utak 'pag medyo nagsisimula ka. Actually, medyo inis pa rin Pero ako nito, hindi mo naman ang hirap. kailangang maging magaling sa mathematics para Tama, tama, hindi, 'di hindi. ba? Nabi-visual mo na kasi siya, eh, kaya mas maganda Oo. siya, nakaka-enjoy din Mm. siya, lalo na 'pag gumagalaw na, nakaka-enjoy siya. Kasi may mga Masakit lang kilala sa akong ulo, eh. artist, magagaling na 3D modeler, pero hindi rin naman sila magagaling sa geometry, sa subject na geometry. Pero yung visualization nila na ita-translate nila yung skill set nila sa mathematics. Yan. Mm. Tsaka at the same time kinagandaan dito kay Unreal Engine sa material, ha, yung ano, nabi-visualize mo nga siya tsaka ano ka lang, nata-trial and error mo siya, Oo. Mm. gano'n lang. Huwag kayong matakot 'pag nagkaroon siya error, "Uy, bakit nagkaroon ng error?" Basahin mo yung error, yung Mm. log. Malalaman mo kung bakit nagkakaroon ka ng error. May mga times naman kasi malalaman mo yung solusyon agad, eh. May message naman, ipa-prompt naman sa'yo, eh, kung ano yung error, eh. Yun. Tama, tama. Laging may gano'n. So, basic setup, to 3 leaves, ito lang. So, ito yung mga nodes ko na ginagamit kadalasan, yan lang. Basic, power, negative. Kasi sabihin nila, dati kasi nung nag-start ako nito, nag-start ako ng Unreal Engine, material yung una ko na setup, eh. Paano pag-setup ng material, basic material, Mm. concrete kasi sa architecture, eh, 'di ba? So, gusto kong Mm. gumawa ng interior, yan. So, may mga times sabi ko, "Bakit ano, hindi ko ma-search yung invert." Alam mo yung invert, ibabaliktarin ko lang yung textures Mm. or yung value. Mm. Tina-type ko sa node niya, invert, wala. Yung pala 1x pala siya, hindi ko alam bakit gano'n. Hmm. So yun, sa mga gusto mag-invert, 1x ang gamitin niyo. Simpleng-simple lang 'pag di mo alam to say, hala, Mm. paano invert yun, 'di ba? So U-shift, ano lang 'to, para sa Photoshop lang din, yung U niya, yung alam ko ano 'to, eh, control U sa Photoshop. So, yun, one of my Hmm. favorite kasi minsan ayoko na gumamit ng ano, eh, ayoko na gumamit ng tint, tinatamad ako. Gusto ko lang i-shift yung kulay niya, ayan na yun. U-shift lang talaga. Mm. So yan, sobrang simple lang, guys, 'di ba? Makikita niyo yung setup ko na puwede niyo nga sabihin ko, puwede niyo kopyahin, eh. Sobrang simple lang talaga, guys. Yawn. Sir, good practice for you yung materials yun. Practice to make material easy to read and follow. Yun nga yung sabi ko, kailangan niyo maging organized talaga. Para sa inyo kapakanan din yun, guys. Tsaka yun, nagiging organized kayo sa ginagawa niyong digital, mapa-drawing man yan o 3D, organized kayo lagi, mapa-Photoshop man lang yan, alam niyo sa layering, tsaka at the same time, lahat lagyan niyo lagi ng pangalan. Kung kailangan niyong
baguhin yung pangalan, baguhin nyo basta naiintindihan nyo. So Tama yun. ba na lahat ng ginagawa mo, ibibigay mo rin sa iba para gamitin din nila? Oo, pwede. Gano'n naman talaga para kasi siyempre spread your knowledge. Although yung mga iba binebenta nila kasi siyempre time din yung Mm. kinonsume mo doon. Although kasi marami rin kasi nagbibigay ng mga techniques na ganito na sinishare nila sa community, lalo na yung mga HSL, yung shader language ng Unreal Engine, yung mga advanced na talaga na minsan di mo maintindihan pero makikita mo yung setup nila sobrang linis, kaya talagang madali mo matutunan. Tsaka yung mga materials guys na makikita niyo sa Unreal Engine, huwag kayong matakot na na kopyahin, huwag kayong matakot na i-download yung mga shaders nila tapos pag-aralan niyo kung paano nangyari. Wala namang masama doon. Basta iki-credit niyo lang din yung tao na kunyari na-download niyo yung items dito, i-credit niyo lang din siya minsan kung kaya niyo, parang gano'n. Importante din kasi yun. Sarap din kasi sa puso yun ginamit pala yung material ko nito, 'di ba, ang galing. Imagine mo kung sa'yo din yung ginawa niya, 'di saya. So, um brief insight into the workflow. Ito na guys yung 'di ba start from big to small. So, makikita nyo rito is yung rock. So, makikita nyo yung detail, medyo malaki to eh. Pero ginawa ko rin siyang pinalit ko din siya outside. Ginawa ko siya sa Blender. Doon ko siya pinaliit, in-scale down ko siya. Pero ang ginawa ko kasi ginamitan ko siya ng decimation tool na. Dahil maliit lang naman siya, hindi naman siya kailangan gano'n maging ka-detail. Makikita mo yung mga yung mga matatalim na sides niya, hindi na. So, dinesimate ko lang siya. So, yun nga. Yun, makikita nyo rito. Ito lang yung simple, pero sa susunod na slide, makikita nyo kung paano na yung mga material settings tsaka yung idea. Template. So, first, ang gagawin natin is RGB workflow. Ginawa ko lang din kasi to. Kadalasan siya ginagamit sa AAA guys. Madalas mo siyang ma-encounter lalo. Kunyari, napasok ka sa trabaho dito, lalo sa mga AAA nga, may sila kasi may sarili sa material na pag nilagay mo sa kunyari sa helmet or sa sapatos mo, may makikita mo RGB siya, red, green, tsaka blue. So, parang malilito ka lang din na bakit ganun yung nangyari. So, I think ito yun eh. So yun, I think ito yun. So bakit ka magtataka bakit iba-ibang kulay siya tapos ano yung purpose niya? Ngayon, yung may malalaman mo bakit ano yung purpose niya kasi yung fidelity tsaka yung yung magkakaroon ka ng mas room sa sa control ng asset mo. For example kasi sa bato, 'di ba, pag gumawa ka ng bato o ng boots ng sundalo o kaya karakter, 'di ba? Mapapansin mo bakit paano kung gusto ko lagyan ng dumi, 'di ba? Paano kung gusto ko lagyan ng putik yung sapatos? So, paano mo siya gagawin ngayon kung gagamitin mo siya sa Unreal Engine? Minsan kasi sa Unreal Engine, may mga ibang nodes diyan na pwede mong gawin yun. Kaya lang mahal eh. Expensive yun eh. Hindi siya ganun ka-optimize. So, kaya siya nagawa yung RGB workflow para dun sa mga ganung bagay. Kunyari sa sapatos, gusto mo magkaroon ng putik, set up mo na siya ngayon sa texturing mo na kulay green. Diba? Alam mo sa isip mo na, para sa putik to. So what if naman yung kulay blue, 'di ba? Para sa oxidation withering. Kumbaga yung mga kunyari sa damit, yung tagpi ng damit o kaya kumukupas, may mga puti-puti sa damit, set up mo siya sa set up mo siya ng different na texture. Kumbaga hindi lang ikaw, kumbaga ganito yan guys eh. Pag nagte-texture kayo hindi lahat nagtatapos sa final texture. Na kunyari, colors, kunyari tapos na yung kulay nyo. For example, ito. Ito na yung final nyo eh, 'di ba? Nagawa nyo na yung final nyo. So, paano kung kailangan mo mag-adjust, 'di ba? Huwag mo ilagay lahat, huwag mo ilalagay lahat. Kunyari, yung dirt, ilagay mo agad, yung putik, huwag mo ilagay lahat. Kung gusto mo maglagay nun, konti lang. Ang isipin mo lagi, yung reusable, tsaka yung kung i-render mo siya for example sa game engine like Unreal Engine, gawa mo siya ng RGB workflow kasi mas marami kang control, guys. Importante 'yun sa control. Mas marami kang magagawa kasi nga mas dynamic na yung Mas material mo, dynamic. dynamic na rin yung Oo. asset mo. Tsaka at least alam mo yung knowledge na, okay, RGB workflow, masasanay ka lagi mong gagamitin 'to. Hindi magtatapos sa ganito lang setup yung hindi lang magtatapos sa ganyan. So, laging maganda meron ka nito. Itong bagay na 'to. Binanggit Kasi mo kanina mm, yung expensive. So, mm. linawin natin sa kanila 'pag
kung ano yung ibig sabihin pag binabanggit mo yung expensive. Um, kumbaga sa akin kasi minsan pag nagte-texture ka mapapansin mo sa texturing na parang bumabagal yung rendering niya sa material pa lang. Maano mo na, bakit gano'n, eh, parang konti lang naman yung nodes ko kasi may mga nodes kasi na procedural, yun yung mga mahal, eh. Expensive siya i-render kasi nga runtime siya, eh. Kumbaga 'pag Mm. minove mo 'tong bato, automatic ire-rebuild ng system yung ano, yung mismong node na yun. Kasi for example, sa Unreal Engine may, gradient, world position, tapos, objects position offset, yung mga expensive yun lalo sa mga nagpapagalaw, na kunyari sa puno. Kaya Mm. guys, 'di ba nakita niyo napansin niyo sa ginawa ko merong node na isa lang, ta's may isang node na marami. So, for me mas marami akong control dun sa marami kasi mas maraming option, the same time mas optimize yung ginawa ko na yun, eh. So, Kaya yun yung kaya yun yung technically ginawa ko. ano, mas magastos sa memory. Yes, 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 mas magastos sa memory. Mm. Lalo na maraming nagtatanong, ano ba yung specs na kailangan kay Unreal Engine? Actually guys, nag-start ako gumamit kay Unreal Engine na medyo mabigat yung scene ko is ano lang yung video card ko na yun, eh, sobrang liit lang, AMD pa Mm. nga lang yung gamit ko nun tsaka naka-Pentium Athlon. ano lang ako nun, eh, Pentium 4 4 pa Mm. ba ako nun? i3 lang ata ako nun, mababa pa sa i3. Ay Mm. hindi, yung ano lang ako, Ryzen Mm. 5 ata yun, 3600 ba yun? Sobrang bagal, ang hirap. So, pero tignan mo kasi mabagal computer ko, so ano gagawin ko? Optimization lagi nasa isip ko. So, hindi ko although para 'di ba sa optimize nga, para at least sagad Mm. yung gagawin mong yung mga asset kung gusto mong magdagdag ng magdagdag. Mm. So, yun. So makikita niyo ito babalik tayo sa ganito guys. So makikita niyo 'di ba yung nangyari dito sa may bato, may mga lumot na siya. Kahit dito wala. Kasi kung magti-tint lang ako diyan, eh, hindi ko magagawa yun. At least dito kahit papaano may direction ako sa ano, sa mga bagay na gusto kong idagdag sa asset, mapabato man o character. Tulad ng mga peklat, sugat yan. Mm. Procedure yun, masking yung guys, yung Mm. makikita nyo sa mga ano, mga animation sa mga kunyari mga AAA games. Tapos makikita nyo yung biglang habang nababawasan yung health bar ng karakter, Mm. nagkakaroon ng dugo, nagkakaroon ng sugat. Tapos mapansin mo pag ginawa mo ulit yun, nandun ulit yung sugat. Although nag-iba ng shape kasi nga yung mask is yung mismo gray mask iba. So yun Mm. guys, masking yun, RGB workflow. Ito yun, RGB, red, green, blue. May ano pa nga yun, may black and white. Hindi ko lang ginawa. Kasi di ko naman kailangan, eh. So, back tayo rito. So ngayon, sa pagte-textures nyo naman ngayon guys, pag gumawa kayo dito, kasi mapapansin mo lang din na nag-start ako sobrang simple lang. Brief lang ngayon tayo rito. Ito lang yun. Tas wag nyo laging kakalimutan guys na ano, 'pag mas natapos kayo na satisfy, lagi kayong mag-generate ng smart material na ira-right click mo lang naman siya, eh, ta's generate mo siya ng smart material. Kasi nga ang topic kasi 'di ba reuse. Yun ang lagi niyong isipin kasi what if gumawa ulit kayo ng next project niyo, tapos naisip mo na gano'n ulit yung style na gusto mong gawin. So mag-build up ka na ng sarili mong library. Mm. Halos lahat ng artist kung kaya niyo gumawa ng ano, library, gawa kayo. Kasi sobrang importante niyan. Mapa-Unreal Engine man 'yan, Substance Painter o Photoshop 'yan, gumawa kayo ng sarili niyong library kasi magagamit niyo siya actually. So, sa Unreal Engine may sarili akong library. May mga library ako ng node, ng material, meron ako nakareserba talaga actually. Mamaya try ko pakita ko sa inyo kung anong itsura. Ayun, dito na tayo sa tips and tricks. Ngayon guys, ito medyo tricky. Hindi naman siya tricky siguro, sa akin lang 'to, Um, so when making a player is better but not recommended to add an extra points sa center of the code. Kasi minsan may mga gumagawa sa atin na sobrang optimize. Kunyari 'di ba? So wag kayong magtitipid guys, lagyan niyo siya minsan 'pag sa mga ganitong bagay. Wala namang masama, hindi naman gano'n ka ano, lalo sa mga hardware natin ngayon sa mga cellphone, kayang-kaya niya na i-render 'yan, eh. So huwag kayong matakot. Pero alam niyo naman lagi magkaroon kayo ng ng tawag dun, ng maximum or nasa mindset niyo na kumbaga tama na ba 'to, optimize na ba 'to? Huwag mo masyadong ipuwersa naman na sobrang daming poly count. So Mm. sobrang simple pa lang Balanse din. lang. Balanse niyo lang, huwag masyadong ano.
Tapos mapapansin mo, 'di ba, sabi ko nga, meron siya rito. Although puwede ko naman siya tanggalin na, wala na yun, parang plain lang. Kaya lang ginawa ko kasi siya dahil puno, gusto ko nung floppy. So, paano ko magkakaroon ng floppy kung flat lang siya, 'di ba? So, ang ginawa ko, mapapansin mo may dalawang object dito, 1 and 2. So, makita mo sa 2 yung mismong flow nung ilaw niya, 'di ba ito? Hindi gaano, kumpara dito na halos pabilog na. Yun yung tinutukoy ko guys pagdating dito. So, makikita mo yan, oh. Tapos ito flat. So, 'pag tumama yung lightings diyan sa Unreal Engine, hindi ano, yung bounce niya ganito lang, diretso lang. Eh, paano kung flat, naka-roughness 1 ka? Walang lalabas na ano diyan, floppiness, hindi mag-aano. Sayang yung ginawa mong malaking puno, 'di ba? So, Mm. at least ito kung meron kang ano, wala kang reflection pero meron kang floppiness, at least meron ano, may magandang bato pa rin yung lightings. So, at least at the same time hindi flat. So, yun nga. Tama. Nagkakaroon ng depth. Yes, ayun nga. Salamat. Kakaroon ng depth. Oo. Nalilito ako na ninenervyos tayo. So nagkakaroon siya ng depth guys, Oo. So huwag kayong mag-remain ng flat sa mga bagay or maglagay kayo ng mga minsan extra detail kung kailangan. Tsaka at the same time guys, isipin niyo lagi 'pag gumagawa kayo is yung silhouette. Silhouette na importante. Kahit ano 'yan, character or environment, laging may silhouette 'yan, Kasi ito 'pag nakita mo 'to dahon, 'di ba? Ito sabi mo 'yan, ito, siyempre 'pag nakita mo sa side 2, ito makikita mo ba 'to? Hindi mo makikita kasi flat nga, eh. Oo nga. Hindi mo siya makikita flat. So, at least makikita mo na roundness yung dahon o yung Oo. clump ng bush, shrubs, or puno, makikita mo siya. So, hindi naman masyadong nag-question kasi isa lang. So another tips and tricks naman guys is yung, eto the trap of not knowing the basic fundamentals of Simple Cube. Maraming tatanong 'di ba sa Blender 'pag open mo. Blender kasi gamit ko guys, Although Mm. puwede niyong gamitin din yung iba mapa 3ds Max Sumayag. Blender lang talaga gamit ko. So here na mapapansin mo, Simple Cube lang 'di ba? 4 iba-iba. Alin ba yung tama diyan? So para sa mga baguhan di nila siguro for me, kung baguhan ako, iisipin ko siguro ito siguro tama kasi parang ang sarap sa mata tignan. 'Di ba? Tsaka box siya, so parang disregard ko na 'tong mga positive na 'to. So, nag-start nga pala ako guys sa pag 3D ng optimization tsaka yung knowledge ng ano, baking sa Cube lang guys, sa Cube. Dun ako nag-start na ano, yung pag-aralan yung alam mo yung tamang tamang pagti-3D. Dun ako Mm. nag-start sa box lang. Actually ganito lang ginawa ko nung gumawa ako ng material sa Unreal Engine, box lang ginawa ko. Box lang talaga kung tama ba 'tong ginagawa ko. So, walang masama sa box walang masama sa box. So, makikita niyo sa smoothing dito guys, 'di ba, faceted, sobrang smooth, ta's ito hindi naman masyado. So, ang tricks dito guys kasi 'pag binake niyong ganito 'to, magkakaroon kayo ng ganyan, 'no. So, 'pag sinabi ng 8D niyo or lead niyo, art director niyo, "Bakit may ganyan?" Ang gagawin niyo sa Photoshop, i-blur mo siya para mawala, 'di ba? Mali 'yun, mali 'yun. So, mali mali 'to agad, same time ito naman susunod natin number 2, box 'to, 'di ba, supposedly box. Ngayon 'pag ni-render mo siya sa Unreal Engine, kung ano yung nakikita niyo rito, ganito makikita mo sa Unreal Engine. Tatanong ka, "Bakit may black? Eh, box 'yun, eh, tapos ba't gano'n hindi pantay yung lightings?" Kasi guys, ang ano rito, isang smoothing groups lang ginawa niyo rito. So, mali ulit 'to. So, ito naman susunod, okey medyo maganda na siya, medyo okey na siya. Pero mapapansin mo guys, meron din siya rito. 'Di ba medyo may dark spot. Supposedly dapat Mm. flat 'to, eh, kasi flat 'to dahil box nga. Parallel talaga ginawa ko rito, so flat lang siya. Mm. So 'pag nakita mo sa normal map niya, mapapansin mo, ay medyo okey naman, pero may sablay pa rin, eh, oh. So, nitpicky, so mali, mali pa rin. Mm. Hmm. Nitpicky, so best way kumbaga quality works talaga lalo sa mga hard surface artist dito na gusto maging hard surface artist, yun, importante na alam niyo yung ganitong basic. So ito mapapansin mo, kumbaga assume natin na box flat talaga siya, daw dapat yung lighting dito flat talaga 'to. Mm. Tingnan mo, pansin mo 'di ba flat yung lightings dito, ayan, oh. Makikita mo na alam mo yung nandito yung lightings, siyempre medyo may dark ng konti rito, neutral, gano'n din dito. Pero makikita buong surface pantay, 'di ba? So yun yung workload doon. So pili lang kayo ng pinaka the best way niyo rito, pero for me yung number 4 talagang ginagawa ko always. So ayun, kumbaga
Ito pa, at least may alam kayo sa mga ganitong tips, tulad nito, yung ganitong bagay, at least, kumbaga, this can help you build your confidence, lalo pag sa 3D. Kunyari, nagtatanong ka, simpleng 3D lang. Hindi lang naman di kasi simpleng 3D to o simpleng Unreal Engine na bagay, alam mo yung isang bagay. Kumbaga, alam nyo rin yung fundamentals na foundations ng paggawa ng 3D na alam nyo yung, kasi mahirap sa atin kasi na sabihin na pwede na yan, di ba? Maganda pa rin yung at least alam mo yung backbone ng mismo 3D. Alam mo yung diskarte mo na ito talaga tama eh. Yun yung confidence na alam ko to. Unang tingin mo pa lang kasi alam mo na mali kasi alam mo yung ginawa mong tama at yung hardship mo na pag-aaral na ito yung best way. Ito yung the best na ginawa ko. So, pag Mm. nakita mo sa ibang tao na mali, share mo yung knowledge na ito yung ideas na mas maganda siyang gawin. Mas maganda yung output, di ba? So, mas okay siya. Simpleng box lang guys. Pero Mm. komplikado yun pag gumawa na kayo ng mecha, Gundam, yun. Mm. Mapapansin mo talaga, marami kang mapapansin sa mga posting dito sa mga sa Facebook tsaka sa SOCMED. So, ito naman, another tips and tricks sa mga gumagawa ng organic. So, mapapansin mo, guys, sa organic acid, vegetation, good practice that even modular flower is better to combine them, boolean them, and use some modifier. So yun, kino-combine ko yung mga asset. Minsan, kino-combine ko pag kailangan. So kasi sa lightings kasi sa Unreal Engine, mapapansin mo, pag ito tumama lightings dito, may kita mo yan yung sims na yan. Tatamaan talaga yan. May kita mo different lighting, different ano sila, shadings. Lalo na pag maliwanag, di ba? So maganda, i-combine mo pa rin siya. Tapos i-ano mo lang, i-copy paste mo lang yung data transfer mo lang yung smoothing group ng magandang smoothing or magandang shadings basta gano'n. Mm. So yun, combine mo lang din yung mga ibang asset pag kaya mong i-combine kasi yun nga, mas maganda siya sa rendering guys, kasi yung tama ng ilaw. Ano yung technique na ginamit mo diyan para mag-blend? Sa Blender 'yan, 'di ba? Mm. Ito lang guys, so kumbaga combine niyo lang siya, simpleng boolean lang, either on any software, DCC tools, Max, Maya, Cinema 4D, or Houdini, or Blender. Mm. Kahit ano naman meron alam ko meron naman ganito sa iba rin eh. May Although counterpart sila. although iba to sa ano, iba sa Blender, iba sa Maya, alam ko eh. Pero hangga't maaari kung magawa niyo din sa iba siya, mas okay. Kasi itong weight normal group guys, ito yung secret eh. Ito yung lagi kong ginagamit. Sikreto ko to lalo na pag Hmm. mayroong mga lead artist na nakakasalamuha ko na required talaga na maganda yung smoothing mo, lalo sa mga box na ganito. Ito yung technique guys, itong pang fourth na to, itong pang-apat na yan guys. Ito lang ang sikreto diyan guys. Ito lang, ito lang. Ito lang. Sa mga Blender user diyan, ito lang ang sikreto ko diyan. Mm. Paano mo gawin tama yun accurately sa ano. Kahit i-ano mo siya, kahit i-bake mo siya kasi baka magkaroon ng hard edge, medyo pangit yun kasi kitang-kita yun. So tools, ito, the tools, Blender, ZBrush, so Painter, typical, Designer, Photoshop, Speed 3, and Unreal Engine. So Blender, speaking of Blender, so ang idea ko kasi ngayon guys, bakit nakasa dito si Blender 3.3? Ngayon ganito yan. Kasi may mga ibang plugins ako na ginamit tapos nag-try ako mag-upgrade, hindi gumana yung add-ons at nagkaroon ako ng komplikado. So kaya nangyari nun, nag-stay ako sa Blender 3.3 kasi nga yung issue kasi compatibility. Lalo guys, ganito yan pag nag-work din kayo sa ibang company, kunyari for example 3ds Max, may mga ibang company na although 2024 na ang gamit nila, 2010 ata. Sipin mo yun, Tama. Mm. 14 years pero yun pa rin yung gamit. 2010, sana assume na 2010 nga yung time na yun. So, sipin mo yun 2024 na pero 2010 pa rin yung gamit. Kasi ang ano rito guys, ang issue is yung compatibility. Ganun yan. So hangga't maaari, for my own workflow, hangga't maaari, gusto ko nang gumagamit is yung naka built-in hangga't maaari, built-in. Kasi nga minsan, yun nga sabi pag pumasok ko ng ibang studio, kasi ako become professional 3D artist, so dapat knowledge ka rin na magiging compatible ba to sa studio na papasukan ko. Baka mamaya Mm. yung add-ons na to hindi at iba yung version ng software nila, hindi kayo magtugma at mamaya makasanayan mo na ginagamit mo yun, manibago ka na ay mas gusto kong may add-on 'to, hindi ko kayang gawin na wala ito. Alam niyo yun guys, yung, independent, yun Mm. yun na hangga't maaari guys kung kaya niyong gumamit lang ng ng built-in mas maganda.
Yun yung ano eh, famous misconception ng mga maraming student. Akala nila, pagsalang nila dun sa actual job na, pinaka-latest technology yung ano, yung gagamitin. Magugulat na lang sila, oh, bakit lower version pa rin? Tama. Gagamitin na yung latest eh. Minsan nagugulat sila. So, Tama, yun nga, tama. compatibility issue talaga. Oo, sure yun. Basta, tama nga si Sir Michael, na huwag niyo masyadong ma-obsess kayo na bakit, ay, may bago. Naglabas agad ng Blender 10.0. Alam mo yun, ship ka agad from 3. Hindi. Iisipin mo lagi yung compatibility. Tsaka at the same time, di ba, sabi nga nila, if it works, it work. Kung kailangan mo talagang i-upgrade siya dahil kailangan mo yung bagong feature na yun, di upgrade ka. Pero in most cases, workable naman siya either mag-upgrade ka dun eh, kasi ganun pa rin naman yung gagawin mo eh. Kumbaga minsan, kadalasan kasi kaya lang naman nag-upgrade ang isang software, may bagong feature. Ganun lang. Kaya minsan nag-stay din ako sa 3.3. Pero although, Mm, s- medyo ina-adapt ko na rin yung 4. Yun, ina-adapt ko rin. mm, Sabi ko, okay. Medyo compatible pala yung iba. Pero may iba akong ginagamit na hindi. So, yun medyo disappointed ako. So, ganun din yun. Sa, yun, ganun nga. So, lagi yung mindset nyo na hindi porket bago, okay, ha? Huwag nyo isipin lagi ganun. mm. Hanggat kaya nyo pang ginagamit yun na walang problema, okay lang yun. Kasi marami talaga sa industry ngayon, guys, na siyempre, mahal kasi yung software eh. For example, ang Substance Painter, pag binili mo to, parang I think nasa 5,000 plus 7,000 to. Parang Yata, ganun eh. oo, mga ganun ata yun. So imaginein mo, ang Substance Painter ko kasi is 2023 yata, 24 yung binili ko pa sa Steam. Hindi So, siya, hindi ano na eh, ako makabili bago. hindi kasama sa Creative Cloud eh. Oo, Hiwalay mahal siya eh. eh. Ang sakit sa bulsa guys. So, hangga't Oo. maaari kung ano yung nabili nyo na mas mura na software. Okay na yan guys, kasi mag-work naman yan eh. Mm, Kumbaga, try nyo lang gawin. So sa ZBrush, marami sa atin na gumagamit ng Blender sa sculpting. Okay din yan. Kasi tipid dahil open source nga yan eh. Pero for me, ginagamit ko talaga kasi sa paggagawa ng detail is talagang ZBrush guys ah. Kasi yun nga, for me, mas maganda yung galawan niya doon, tsaka mas smooth, mas magaan. Hindi ko talaga magpapalit si ZBrush kay Blender sa sculpting. Although sa kay Blender ginagamit ko rin siya pang sculpt minsan pag yun nga tinatamad nga ako. Tamad nga ako eh. So pag tinatamad ako ginagamit ko yung Blender. Pag mga simpleng ano lang sculpting lang kunyari nag-start lang. Kunyari base. Parang ginawa natin yung white box. Yung ginagamit ko siya Blender. Pero mm. pag talagang detailing na ZBrush talaga ako. Pagtamad lang yan ZBrush. minsan yung idea ko minsan. Buti hindi Huwag ka niyo kong gayahin tamad. nalilito sa ano, UI system ng ZBrush tapos punta ka sa ibang application. Ayos lang. Sa ibang tao na malilito kasi napaka-weird eh. Napaka-weird Oo. ng UI niya. Marami nagtatanong. Isa na ako diyan na, "Ba't ganito yung UI?" Minsan kinainisan ko nga yan eh. Kaya lang sabi ko, okay gamitin talaga. No choice. Nakapag-adapt ka lang. Napag-adapt na ako. Oo. Adapt and survive, guys. Adapt and survive. Yun. So, Substance Painter, most on my texturings, workflow, guys, anything. Diyan na rin ako nagbe-baking. Yung iba kasi ginagamit nila more mo si Toolbag. Kaya lang masanay talaga ako sa Substance Painter eh. So, tamad nga ako eh. Ayokong dagdag software na naman. Siyempre, Praktikal lang, pag, hindi naman tamad. Praktikal. siguro. Alam mo, magpupunta ka pa ng ibang software para i-bake na doon ka rin Kaya din nga, ang oo. textures. Yung iba kasi ginagawa nila yun para kung gusto nilang i-edit yung normal map nila o yung iba nilang Mm, mesh maps. So, yun. Ako naman hindi kasi ginagawa ko talaga siya sa Painter. So, designer, ginagamit ko siya more on tiling textures minsan. mm, Ginagamit ko rin siya sa texturings ng mga asset kasi may mga ginagawa kong asset na kailangan tileable eh. So, mm, ginagamit ko designer. So, Photoshop naman guys, more on ano lang din ako correction, normal map, fixing ng diffuse maps, color, roughness, doon lang ako pag nagre-repack. Minsan kasi nakapag-export ako dito sa Painter o designer nang hindi naka-repack yung textures ginagawa ko siya sa Photoshop. So, diyan din ako nag-a-adjust kung gagawin ko siya linear or matataas ako yung gamot niya minsan, most of the case, ganun sa Photoshop. So, Speed 3, ayan, kadalasan ginagamit nga sa 3. Speed 3, more on foliage siya, mapa-ivy, fern, lahat ng klaseng dahon. Yan. So lastly, Unreal Engine. Yan. Yun nga pala guys, nag-start ako ng Unreal Engine 4.13. Luma mm. na ba yun? Parang luma. Oh, Hindi 27. pa Pero naman. alam pero Oo. nakaranas ako ng luma kasing ano eh, Unreal Tournament eh. Kasi naglalaro ako dati ng PUBG. Ah, So Unreal Tournament. oo, Isa yung na mga yun. classic. So Mm. tagal na rin. Pero halos na-expose lang ako nito is during pandemic.
Kasi syempre, work from home sa bahay lang Mm. ako. Mm. Wala akong gagawin. So yun. Simple lang software ko guys, simple lang. Although marami yan pag naisip niyan. So sa platform, ito naman sa other tips na ang ginagamit ko is ArtStation and Kara. Ngayon, nakabit sa dalawa, guys, ArtStation, marami kasi rito community although marami na rin yung Kara kasi marami akong friends na nasa ArtStation na lumipat sa Kara, dinilit yung portfolio nila sa ArtStation, dinala nila sa Kara. So ganito yan. Sa ArtStation, nagpo-post ako both Kara and ArtStation. Ngayon sa ArtStation kasi, ang problema kasi diyan is kailangan mo maging pro user or yung nag-subscribe ka sa kanila para makapag-post ka ng 4K, 4K Mm. resolution. Kasi as of now, hindi nila supported yung mga free user like me na Mm. mag-upload ng 4K. So nakakasad kasi kung nag-render ka ng 4K sa Unreal Engine, kunyari nag-high resolution shot ka ng times 2 or times 4, hindi mo siya Mm. mapopost diyan regardless of size. Mm. May minimum sila diyan para sa mga free user. So yun ang problema ko yung ArtStation. Ang maganda lang sa ArtStation, build up na yung community. Tsaka syempre, kung gusto maghanap trabaho, ang dami dyan. Ang dami Mm. dyan. Pag halos lahat ng game industry, nandiyan lang dyan . So ngayon, since na dalawa na yung ginagamit kong platform niya is yung Kara ngayon, dahil sa, AI. So, di natin Mm. pag-usapan sa topic na to kasi sensitive topic yan. So sa Kara, nag-ano ko na sa Kara. So, ang kinagandaan sa Kara guys, community din siya na parang mala Twitter. Parang Twitter siya kasi pwede ka gumawa ng vlog mo dyan for free. Kasi sa ArtStation, alam ko, hindi ka makapag-vlog hanggat hindi ka nagsasubscribe subscribe sa kanila ng monthly. So sa Kara pwede kang mag-vlog, pwede kang gumawa ng sarili mong workflow, from time to time, work in progress, pwede diyan. Tsaka ang kinagandaan kay Kara, nag-upload sila ng 4K resolution, guys. 4K. So, Mm. ang sarap sa mata nung pag ginawa mo yung assets mo, baril, o Oo. sasakyan, 4K resolution, guys. Free. Yan, Mm. free yan, free. Tapos, at the same time, kunyari, yung thumbnail mo gumagalaw, di ba? Alam ko gumagalaw din yung thumbnail nila, kaya ang ganda, ang ganda, Mm. ang ganda sa mata. So, parang Twitter, pero di ginagamit siya parang Twitter kasi wala akong Twitter . Mhm. Ito na tayo sa, di ko alam kung last na to . So, do's and don'ts. So, always try to start with the big assets. So, sabi ko nga, di ba? Lagi kayong magsisimula sa malaking assets. Kasi, ang laki kasi ng impact niya . Sobrang laki ng impact niya in terms of silhouette, ilaw, lightings, kung saan po position lighting mo. Tsaka at the same Mm. time, kung nasa level design ka, gusto maging level designer, so, hindi ka mag-start sa small talaga, laging big. Kasi nandun yung gameplay di ba? Kung alam mo saan yung sabay yung treasure box na isa, nasabay yung equipment box na isa, so, yun yung laging malaki yung mga ginagamit na box. So always use your physical notebook for everything actually yun. So, ito kasi sa akin guys hindi ako kontento kasi sa mga notepad sa computer lang. Kasi minsan kasi, di ba, for example, gagawa ako, mag-start ako today. Mm. Sige, sisipagan ko ngayon, hindi ako tatamarin. Gagawin ko sa notepad, maboboring ako parang nag-iisip ako, di ba? Parang naubos, 5 minutes na ako nag-iisip. Ngayon, nakakikita ko si Steam may update bago si Dota. So, ang gagawin ko, magdo-Dota ako. So, isip ko naman, sige, habang nag-iisip ako ng Dota, habang naglalaro ko Dota, mag-iisip ako anong gagawin ko. Nangyari, di ko na nagawa sa notepad. Natanggal yung attention mo, yung focus mo. Oo. Kaya nagkakaroon ng yung work in progress, between work in progress. Alam mo yun? Makikita mo yun, di ba may mga memes na may work in progress ka, tapos may bago kang idea. Kasi bagong work in progress na naman yun, di ba? Kasi di Mm. mo natapos yung isa Wala kasi ka natapos. wala Ningas na hugot. natapos. At least ganun. Ito kasi, sa notebook ko kasi guys, yung kinagandaan kasi lagi ko siya dala, tapos nakikita ko na, na-checkan ko kung ano yung mga tapos. So, yan, Mm. nakikita nyo parang basura na. Di ko alam kung nakikita nyo di ba? Ayan, Ah, Mm. kasi puti, di ba? Ayun, yung mga Naging sulat yan invisible guys, di ba? Nagiging invisible, pero, yung marami na, Ayan yung notebook ko, di ba? Mm. So, yan, nandiyan lahat ng check. Actually, pag gumawa ka ng isang scene, mapa-character or this vehicle, kumbaga, maisipin mo dyan, baril, kunyari, heavy machine gun, lalagay mo sa sasakyan mo. Sulat mo. Mm. Susulat mo siya. Para at least makita mo, tapos na ako sa sasakyan, makita mo sa loob, may baril pala akong gagawin. At Mm. least napaplano mo na, hierarchy na alin yung uunahin mo, alin yung priority mo. Although kaya mo rin siya gawin kunyari, kung gusto mo, kung sinisipag-sipag ka, Mm. pwede kang gumamit ng Trello, kaya Unreal Engine din yun, Epic Game, yung Trello. So, pwede mo siyang gawin doon. So, both yun,
both works, Trello, Notepad or physical notebook mo. So ako lang din, dahil minsan mapapadota ako pag gumamit ako niyan, gamit ako ng physical notebook. At least lalalayo ako sa computer. Yun yung parang yun yung ano ko, getaway ko sa computer eh. Pag Nalalayo ka sa temptation. Oo, totoo. Actually, yun. Sobra nakakasira. Hindi naman kasi inspiration ko rin eh. So, Oo. iba lang talaga ang dating sa akin. Iba kasi ako pag naglaro, masak talaga eh. Talagang mahina na 5 oras eh. Oo, ang tagal. Di ba? Ubus oras, nakakainayang. So, yun. Ito, another things, always think of the modular workflow. Kunyari, sa vehicle, sa sasakyan, kunyari, jeepney. Pag gumagawa ka ng isang bagay, mapapansin mo, nag-start ka sa basic, di ba? Ilang cylinder meron sa jeep, di ba? Sabihin natin 5 kasama doon sa may driver seat. So 5. Isipin mo yung gulong pare-pares lang yun. So ang gagawin mo, isa lang. Yun, isang workflow lang siya. At the same time, nakaka-save ka na ng time sa production, nakaka-save ka na rin ng texture space, di ba? Isa lang. So yun yung modular guys, isipin. Parang ano yun guys, parang Lego na nare-reuse mo. Kasi Lego kasi pag ni-reuse mo isa, wala na. Siyempre, physical eh. Pero in digital, nare-reuse mo siya hanggat maaari. Kunyari, pader, bubong, mga ganun, mga reusable. Always think of the modular workflow kasi sobrang importante to 3D artist and environment artist, mapa-character, may mga, halos lahat yan modular talaga. So, yun nga, sabi ko naman din sa topic ko sa Blenders, try to use the built-in plugins or add-on. If someone assists you in the process, always mention or credit them. Always thank them, guys. Lalo na pag nag-start pa lang kayo, tapos meron kayo nagkakaroon ng friend na tumutulong sa inyo, may nag-post sa Facebook, kunyari, nag-post kayo sa Facebook, guys, pa-critics. Yun nga pala guys, pag nagpo-post pala kayo sa mga SOCMED, pag gusto nyo talagang confidently na mag-ask for critics, sabihin nyo yung kung ano yung gusto nyo. Kunyari, may nag-post kayo na scene, huwag kayong matatakot na sabihin nyo na ay practice lang. Huwag niyo siya laging lagyan ng lang. Kumbaga proud kasi gawa niyo kasi yan guys eh, 'di ba? So lagi kayong maghingi ng assist sa kanila na criticism, ask always for criticism kasi nakaka-improve yan kasi hindi lang din naman yung mata mo yung tumitingin, mas maganda may makakita din kasi eventually po-post mo rin siya, 'di ba? So yung mga taong kini-credit mo na nagiging friends mo eventually sa field or paanong industry man yan. So yun, always ask for the criticism. Wala ata ako sa dos yun, always ask for critics. Pero yun nga guys, huwag kayong matatakot na tanggapin yung mga critics nila kasi mapa-bad man yun or good. Okay lang kayo tanggapin yun kasi para sa kabubuti rin naman ng arts nyo yun eh. Or ng programming skills nyo eh. Kasi siyempre, may mga knowledge din sila na baka mas maganda. So, alam niyo yun, huwag kayong iiyak sa mga critics kasi wag. Parang simple lang yun guys para sa improvement nyo rin yun. So, ayun, always experiment by trial and error until you have your own workflow. Sa akin kasi, ganito ang ginawa ko. So, kaya ako nagkaroon ng sarili ko dahil process ng trial and error. Marami akong mali eh, na eventually na-correct ko na kasi yun nga, tapos na-correct ko na, the same time nag-improve kasi sabi ko may mas maganda pa rito na diskarte. Yun. Ha? So, lastly, and don'ts. Pansin nyo, wala akong don'ts kasi ang don'ts dito nasa sa inyo lang guys eh. Kumbaga ang don'ts lang dito, huwag kayong tamarin huwag kayong tatamarin. Huwag niyo akong huwag niyo mabasa, huwag kayong tatamarin. Tulad ko, tamad. Tamad ako pero yung pinapadali ko trabaho ko, ganun ang Productive. katamaran ko guys eh. Tamad ako pero gusto kong na-improve yung work ko tsaka Practical. napapadali. Yan. Dapat practical lang sila. Oo, yun. Ganun yan. Tapos, minsan, kung gusto niyo talagang mag-aral ng since mga nasa digital kayo at gusto niyo talagang pumasok sa industry, either film, commercial, o game industry, or 3D related jobs or sa industry na to, lagi niyo lang isipin guys na yun nga, huwag kayong ihinto kasi wala ring katapusan to. Basta yun nga, basta lagi lang kayong gumawa ng gumawa. Kung may maisip man kayo na sa tingin nyo na maganda, gawin nyo lang din sa ganito. Basta huwag kayong hinto tapos try nyo maglaan ng oras. Kahit kunyari, busy kayo sa school, di ba? Kunyari sa school, tapos na ng periodical. After nun, minsan, naglalaro kayo ng games, League of Legends, or Dota, or kahit ano man yan, isip kayo na 2 hours a day, try nyo lang din magbasa. Magbasa kaya manood ng YouTube na start ng basic, ganun lang, huwag niyong i-ignore yung magbasa.
Doon kasi ako natuto dahil self-study lang ako, di ako nag-aaral sa mga ilang anong school para sa digital learning or digital game school. Hindi, sariling study talaga ako, guys. By ano, kumbaga, nagbabasa ako ng mga documentation sa Unreal Engine, ganyan, ginagawa ko. Until now, ginagawa ko pa rin siya. Nanghihingi ako ng help, itatype ko lang sa console, help. Tapos Mm. mapupunta na ako doon sa help documentation ni Unreal. Tapos doon ako magsi-search ng mga problema ko, kunyari, material. Doon ako naghanap. So, don't stop. Don't stop. So, yun guys, ito yung scene na yun actually. So, yan, mapapansin nyo. So, actually, wala siya. Wala siyang Ganda. animation kasi hindi ko siya nagawa ng animation dito. Pero nasa animation siya sa live. So, kung doon ko i-demo yung live niya guys. So, ito yung siya scene. So, yan na siya. So, from simple concept na rough yung drawing ko, ito na yung katapusan. Ito na siya. So, yeah guys. Yeah. Ganda. Hope you guys appreciate my work. And eventually, to gain more followers, the same time, yun nga, sana may natutunan kayo. Tsaka, yun. Hindi ko rin naman nagawa to kasi dahil may mga tumulong sa akin dahil may mga nag-critics na which is yun nga, sasabi ko sobrang importante. Nakikita na. Nakita na. Yun, okay, Yan. nag-download lang pala. So, guys, ito. Nakita nyo na. So, yun. Oh, play ko lang Sabi ko nga. Yun, okay na sir. Ayan. Ayan. Enjoy guys. Yan. Nag-stop. Ganda. Tracking yung camera. So lahat ng binanggit mo dito, lahat dyan, in-apply dyan. Yes sir, yan. So, sobrang humble lang. Simple lang ginawa ko guys, di naman komplikado. Ano lang, compositions lang din lahat ng sinabi ko doon. Na-apply lang din dito, silhouette, lightings, yun lang. Tapos using reference lang sa idea, style, tapos yung mga foliage, yung mga kumbaga, foliage, mga vegetation, and nandun sa reference na ginagamit ko, lahat ng in-apply ko rito. So yun lang guys. So tapos tingin ko tapos na ako dun sa scene na yun guys. So for inquiries, ito lang email ko, tapos LinkedIn, portfolio ArtStation, sabi ko nga ArtStation, tsaka Kara. So yun lang guys. Tsaka pag search lang ang pangalan ko sa Google, may kita nyo Roy Salaysay. Yun lang. Mas makikita nyo yung Kenkoy doon. So, yung may bike guys, naka-bike. May bike kasi ako noon. Babike kasi ako So, yeah. So i-connect nyo na siya guys yan, connect nyo na ako. So kung sino gusto mag-bike, sige, bike tayo. Mabike kasi ako So, special thanks to Sir Michael. Yun. Kung di kay Sir Michael, sa tingin ko, hindi ko mapupush matapos to Actually guys, honestly, ang tagal ko siya naging work in progress. Kasi nga nag-Dota nga kasi ako Nasunog yung oras ko ron Nakakainis si Dota. Pero inspirasyon ko yun Pero wala, ubus talaga Yan, dalawa sila ni Jelly Ann. Si Jelly Ann din nangungulit minsan kasi sa akin Kaya minsan nainis na rin ako Sige na nga, tatapusin ko na nga. Salamat kay Jelly Ann sa gano'n. Boosting. Yeah. Tapos kay Ryan Griffin, thanks man for giving me live critics on this one, especially the lightings. And to my friend Jay Morales also for supporting me always, guys. These two guys was always supporting me ever since I start working and doing 3D arts works. Before I work on 3D games, I used to always ask them for the criticism and feedback. So these two guys are the best. Small presentation, phase 1 presentation niya. Sige, so question and answer na tayo. Bigyan na natin kay Jelian yung i-unload na natin. So Jelian, sige, may mga questions ba na compile dyan galing sa mga netizens natin? And po, thank you kay Roy for that informative presentation. So sa mga viewers po natin, kung may mga questions kayo na gusto nyong itanong, pwede nyo pong iwan dun sa questionnaire form na nakapin sa chat section po natin. For now, meron na po mga pumasok na questions from earlier. From kay Sir Roland, what advice can you give for students in assembling their portfolio for 3D artwork? Should they include 2D concept art as well? What quality of artwork should they reach? Kung 2D ka or 3D, parehas lang din naman na pwede siyang i-post. Ngayon naman, problema kasi sa atin sa
sa mga nagbaguhan. Kasi kahit yung mga drafts nila na siyempre kahit na drafts lang nila na pino-post pa rin. Kumbaga, kasi may mga post before ako na unrelated at the same time hindi siya for me hindi siya gano'n ka-quality kaya ginawa ko hinide ko lang siya, hindi ko siya dinelete. Kasi siyempre babalikan ko pa rin yung alam mo yun for nostalgia purposes. Mm. So hangga't maaari guys 'pag magpo-post kayo ng about portfolio niyo, lagi yung the best ang ilalagay niyo. Huwag niyo ilalagay yung mismong alam mo yun na naisip mo lang tapos gumawa ka ng baso lang tapos okey na. Hindi, hindi guys. Kumbaga lagi niyong ipo-post yung best niyo kasi hindi lang din kayong titingin niyan ng library niyo guys, eh, kasi marami rin tumitingin na tao diyan. Tulad ko titingnan ko rin yung mga Mm. portfolio niyo, si Sir Michael o si Jelian kahit sino diyan na titingin sa inyo na, "Ay may potential 'to, puwede 'to although maging speaker kay Unreal Engine, community, the same time, oh, puwede 'to maging artist sa studio ko." Alam mo yun guys? So, Mm. always give your best 'pag nagpo-post kayo. Tsaka huwag kayong manghinayang na ano, yung i-hide yung mga past work niyo na parang hindi na siya gano'n ka-quality. Kaya nga 'di ba may before and after na Mm. ginagawa na ito na yung improvement mo. So yun yung guys, dun niyo ilagay siya. Hmm. Next question kay Nick Intatano. Regarding the concept, blocking stage for game or interactive environments, how would you take into account the player moving around the scene and looking within or through it from different points? Sa ganyan, kung alam ko kung saan ako tumitingin, kadalasan kasi kumbaga sa imagination ko kung what if nasa isang place ako, 'di ba? So ginagawa ko agad siya parang saan kaya yung magandang anggulo. Parang ano yun, parang sa camera din kung ano yung magandang anggulo ng camera, kung saan yung point mo. Tapos the same madalas ginagawa ko kasi diyan is yung height ng camera ko, kung anong height ko. Gano'n din ang ginagawa ko sa camera ko. Halos kadalasan gano'n. 'Pag ano may kasing tinatawag na bird's eye view, ano pa ba ibang view, person view ba yun? Kasi sa architecture Mm. gano'n, eh, iba-ibang view First siya. So, person view, oo. first person view, ginagawa ko yung first person view. So, kaya parang medyo captivating yung, scene kasi nga eye level, eh. So, parang what if kung nandoon ka. Kaya Mm. mapapansin mo 'pag gumagawa ang isang environment lagi kang may scale. Kasi hindi ka puwedeng gumawa ng environment na basta na lang gawa ka na lang na malay mo maliit, malay mo malaki. So, kasi lalagyan mo siya ng camera, eh, kasi ang camera sa Unreal kasi may pagka physically correct, eh, kasi may mga ratio na ginagamit na nandun rin sa camera siya. Oo. So, gano'n ang ginagawa ko sa mga scene, sa environment. Depende na lang sa eksena, minsan top view kung gusto mo talaga ng top view, aerial view, depende. Pero most of the time kung sa environment nga, eye view. So, sa mga portrait din, mapapansin mo eye view lang din halos lahat 'yan. Bihira yung mga nag-e-aerial view. 'Pag mga top down naman tulad nung ginawa kong, Gun to the Dungeon, yung pinto, kasi top down kasi yung ano, eh, Diablo, eh, kaya gano'n ang ginawa ko. So, depende sa ano niyo guys, sa artwork niyo. Okay po. Tama ba? Additional from Sir Roland, pwede ba gamitin ng students ang kanilang school projects sa concept art as part of their portfolio for working in the industry? Oo naman, puwede siyang gamitin. Ginagawa din talaga siya actually. So, kung alam mo sa sarili mo na siyempre wala tayong experience estudyante ka pa nga lang 'di ba? So, wala kang experience, wala ka namang ibang portfolio. So, yung portfolio mo is yung student works mo. Yun ang i-upload mo sa portfolio sa ArtStation mo or Kara or anything social media. Yun ang magiging establish ng career mo. Kumbaga yun na yung makakapag-ano sa'yo. But at the same time, ano na yun for me, mas magandang naka-ano siya, wag mo na siyang itanggalin. Kasi bukod sa sinabi ko nga yung work na before and after, magandang nandun pa rin siya. Kasi yun din yung mga bagay na makakapagpasok sa'yo sa career, eh. So yun. So, i-post mo lang siya. So, walang problema dun guys, Ito naman po from Renee. Hello, as a student who is being taught 3D modeling in Maya, despite Blender being your main tool, I would like to ask when you have to use Maya in the industry. Galing din ako ng ano, before ko nag-ano, Blender, galing ako 3ds Max din. Eventually, kasi nga sa game industry dahil sabi nila ang standard is Maya and 3ds Max. So ginamit ko si Maya. So wala naman naging problema sa akin 'yan. Maya ginamit ko siya
2024 ba? 14321 2022 ko siya ginamit. So imagine ginamit ko din siya noon for like a year from 3ds Max. Pero ang workflow ko noon is from 3ds Max to Maya dahil shifting lang naman ng DCC tools is depende lang din naman kung saan mo hahanapin eh. Kasi ang iba yung extrude kay Maya, kay Max, tsaka kay Blender. So, it terms lang naman niya kung saan mo siya hahanapin. Kumbaga, iba-iba kasi yung position ng mga toolbar. Pero, madali ka lang din mag-shift. Tsaka kung if ever na talagang ginagamit mo na is Maya, walang problema dyan. Ituloy mo lang yan kasi diyan ka na naging expert eh. Kumbaga, wag mo nang medyo sakit na ng ulo mo dagdagan mo software kasi yung learning curve medyo hindi siya ganoon ka welcome. Mahirap kasi siya dahil bago na naman software, bago na naman download, bago na naman pag-aaralan mo. Kumbaga, sa akin kasi medyo hindi na ako ganoon nahihirapan mag-shift ng software. Kumbaga kung saka muna, expertise mo muna yung mga commands diyan. Okay. Yun. Okay. From Prince Ramzel, anong equipment po ginagamit niyo to do your work? I think nasagot na po ito kanina. Oh yes, yun. Mm. Ano lang ako 2070 lang tapos naka 32 GB lang ako ng RAM. Yun nga, ang mindset nyo lang guys pag gumagawa kayo ng scene, regardless of specification or hardware requirements ng hardware specification ng computer nyo, hindi naman kailangan na sobrang taas para, kumbaga kasi baka sabihin nyo, ay kailangan ko ng sobrang taas na hardware para magawa ko to. Hindi ganun. Huwag nyong gawin mindset yung guys. Kumbaga, anything will work. Nasa sa inyo na nga yan kung paano siya gagawin. Kumbaga, kung alam niyo yung mindset nyo ng optimization, yun magagawa niya kahit anong range ng level quality ng environment or character kasi yun nga sa environment kasi heavy. So ngayon mindset niyo optimization. So regardless of hardware specification guys kasi may mga ibang matataas ng hardware pero nagkakaroon struggling sa optimization, FPS drops kasi nga yung mindset ng hindi nila alam or mayroon missing hindi pala nila alam. May missing something na nakalimutan nila. So Next po is from Juan Tecno. What's the best way to start learning Unreal Engine for 3D environment art? when the best start? Tama na? When the best start to Best learn. way. Best Yes, way. best way to Ang start. best way is starts dito ka naman sa character creation start from environment creation start from big. Ngayon sa Unreal Engine since nagsisimula ka lang, sa learning kasi either Unreal Engine or any kind of software, always start small. Di ba sa programming, saan sila nag-start? How to print hello world, di ba? Hello world, how to print hello world, print string, di ba? Print string, hello world. Dito naman sa Unreal Engine, always start from small. For example, syempre hindi ka naman mag-start agad ng Unreal Engine nang wala kang alam sa 3DCC tool or your digital content creation tools. Or yung iba naman kasi marunong sa program, nag-start agad sa blueprint. So in my case, nag-start ako sa 3D. So nag-start ako small using box nga lang, di ba sabi ko sa'yo. Doon ako, yun ang best way ko para matutunan yung Unreal Engine, kung paano ko te-texturean yung box. Siyempre, paano ko te-texturean yung box, nandun yung papasok yung paano ko matututunan yung basic material setup. So yun nga, best way yan, always start small guys. Huwag kayong gagawa ng komplikado na alam yung matatagalan, may hirapan kayo, mapo-frustrate kayo, at the same time, baka mamaya i-abandon nyo yung project, yung small project. Sayang naman. So, kaya always start small. Ito naman po from Yuki. Which resources or tutorials would you recommend for beginners? For tutorial guys, marami tayo dyan eh. Marami. Pero specifically, kung gusto ko ng tutorials, both 3D tsaka Unreal Engine, nag-start ako reading guys eh. Medyo iba kasi akong galaw ko sa ganyan. Starts reading ako. So, try nyo guys pumunta ng Polycount. Laki Polycount ako eh. So, Polycount 3D. So, siguro itatype ko dito yun eh. So, Polycount. Dyan ako galing guys. Polycount.com. So, diyan ako nag-start, diyan ako nagbasa lahat ng optimization, technical difficultness, kung paano i-resolve yung mga problem sa Unreal Engine, tsaka yung sa forum yan. CG Society yan, CG Community, yung mga community guys diyan kayo mag-start kung paano ba to. Kasi sila rin yung magbibigay sa inyo ng advice kung ano yung best way na matutunan. Kasi sa YouTube kasi guys, ang problema kasi marami. So saan kayo magsisimula? So merong isa rito na introduction, meron din dito introduction. So alin sa kanila? So ang pinaka the best niyan is yun nga yung magano kayo. Isa pa yun documentation guys sa Unreal Engine. Doon kayo magbasa documentation sa Unreal Engine. Yan. Tapos kung medyo na-gets nyo na siya, tsaka kayo pumunta ng YouTube na minsan kasi
ay, natutunan ko na sa documentation na ito pala, ito pala. Kasi ganun din yung guys documentation di kayo manggagaling. Hmm. Ito naman from Mar Santos po. How do I import my 3D models into Unreal Engine? Yun. Ito sana ilalive ko kung paano, Sir Michael, no? Ilagay ko pa ba? Sige, pwede naman. Oo, pakita mo sa kanila. Marami kasi Sige. nalilito din actually kasi nasanay sila dun sa traditional. Mm. Kadalasan na narinig ko kadalasan is akala nila as simple as file open lang tapos ayun na yun, automatic na. Okay, yun nga yun. Oo. Sige. Bali ganito yun guys, iyan ko lang, show ko lang sa inyo kung paano. Sige, share mo Hindi yung lang ako. screen mo. Yan. Share ko lang yung screen ko. Dapat pala sinare ko na kanina. Oo. So, Ayan. yeah, nakikita nyo na sir? Nakikita naman. Oo. Ayun. So, kasi, for example, kasi, saan na ba yun? Sabihin natin, si lamp na lang. Lamp. Nakita rin to Sir Michael, no? Kitang-kita. So, pag nag-import kayo, kasi may mga, tulad nito, SM lamp 2, di ba kita nyo? Static mesh, lamp 2. So, minsan kasi, ang ibang tao, ginagawa nila is dito, import. Kaya Ako nga eh. kasi, ginagawa kasi guys, ganito lang, drag and drop lang naman guys eh. Hmm. So, kung nandito kayo sa content, lagay tayo rito, summer. Lagay ka na folder, for example, yan, kunyari, ganyan. Nasa setup kayo ng isang content, tapos lagay kayo ng folder, the week before, tapos set lang kayo ng material, import, or temporary. Lagi kayo mag-naming, tapos, drag and drop lang guys din nyo lang to, drag and drop lang. Tapos may kita nyo may plus na dyan. Tapos pagka-import nyo, yun na yung setup. So yun lang, tapos import all or import lang. Ano ba pinagkaiba niyan? Hindi ko rin alam, bakit ganoon? So sa import kasi ata, ang import niyan is pang single asset. Pero kung import all ata yun. Pero pares lang din yung ginagawa ko. Para sigurado import all lang kayo. So Oo. yun. So ngayon sa import naman guys, pagdating sa material, huwag kayong maggawa kasi may mga ibang ini-import na may material agad eh. Huwag kayong i-create kasi gumagawa kayo sarili nyo ng material sa Unreal. Huwag kayong gagawa ng sarili kasi i-delete nyo rin eh. So lagay kayo sa material, do not create lang. So yun lang, drag and drop. Tapos wala na kayong babaguhin ng settings dito. Siguro leave it default lang. Tapos import all lang. Ayun na, tapos may kita nyo na siya rito. Yan. So yan lang, may kita nyo drag and drop lang. So sinakaano ko dito may ginagawa. So may kita nyo na siya guys. Ayan na siya. So Yun. ganun lang siya. So yun. Tapos may dalawa na siyang naming dito, alin dito, wood and roof. Yan, wood tsaka yung roof ng mesh. So yun. Yun nga guys. So yun. So yan. Yes. Yun. So yan. Yeah. So yeah. Yan, what's yung RGB workflow yan. Oo. So yun. Next Any question na other tayo. questions? Yes. Kalian. Ayan. Next question po natin from Hiro Yamamoto. What are the common mistakes beginners make in Unreal Engine? Common mistake was when they always start with, big assets. Kasi ano nga sobrang laki tas nagsisimula ka pa lang dito sa ganitong bagay. So medyo mahirap siya. Kaya mapapansin mo, kumbaga if you guys can visit my art station, mapapansin mo yung pinaka below ko doon. Halos more on diorama lang ako. Kasi nga yun lang yung doable ko ng time na yun. At the same time, yung oras ko tsaka yung araw ko dahil siyempre may work din ako. So yun lang yung time na nakapag-focus sa malaking environment. Kaya madalas ginagawa ko diorama kasi nga yun lang yung manageable. Kumbaga, always doable nga. Small, always start small lang din. Basta okay gagawa ng malaki kung kaya nyo na tulad ko, 'di ba? Nakagawa ko ganito kalaki environment. Actually, pag nakita nyo sa screen, hindi naman siya malaki. Kasi hindi naman siya playable. So, yun nga, lagi lang smalit lang yung area of scopes nyo hangga't maaari. Learning curve lang din naman eh. Basta isipin nyo lagi, hindi muna to pang portfolio. Ang ipapang portfolio nyo yung something yung polish talaga, yung pinaka malupit nyo sa tingin nyo, yun gawin nyo. Doon kayo mag-focus. Pero yun, hangga't maaari, start small lang guys.
Itong next question naman from Jose Ultimax. How do you manage large projects in Unreal Engine without performance issues? Okay. Technical yun ah. So Hmm. without performance issues in regards to, for example, optimization wise, di ba? So sa optimization, nandiyan na yung poly count. Pero sabi ko nga, di ba, sa hardware kasi hindi naman na ganun problemado. So minamindset lang dito dahil sa Unreal Engine yan, which is yung Nanite, para optimize yung scene ko, ginagamit ko is Nanite. Pero before, nung earlier lang, hindi ko siya ginamit. Kaya lang pero nagkaroon ng issue sa drop ko eh. Nagkaroon ng issue sa FPS ko. Nagkaroon akong drop na kahit siguro mga 10. Kasi 30 FPS manageable na eh. Hmm. Manageable na. 60, maganda na yun syempre. In case ko, hindi naman playable siya. So, umokay na ako sa 30. Pero tulungan ako nung na-night para sa optimization. Kaya yun ang ginawa kong idea. Tsaka, to help maintain best way stat FPS or frame rate mo is yung walang masyado kang alam mo masyadong palamuti sa eksena hangga't maaari yung lang na optimize lang na medyo less lang hangga't maaari tapos instantiate mo lang yung mga assets mo sa scene tapos sa mga particles lang din manageable lang din siya ng mga hindi naman ganoon kakomplikado hindi sobrang dami lalo-lalo sa foliage sobrang dami importante yung nagkakaroon ka ng end culling kasi lalo na yung viewing mo hindi naman gano'n kalayo. Sabi ko nga, nag-i-start ako 'pag mga naka first person lang yung mata ko, yung character or yung camera ko sa kasi hindi ko naman din nakikita sobrang layo, eh. So yun optimization ko para at least manageable yung ko, hindi gano'n kabagal yung Unreal Engine ko. Kasi yun nga, Hmm. baka yung iba dito mababa lang yung specs ng computer, yun. Itong next question po from Aiko. Ano po yung ideal workflow for creating realistic textures sa Unreal Engine? Ideal workflow for a realistic scene or assets? Realistic tama ba ako? Textures. Real Realistic textures. Okay sa real textures. Ano lang naman, eh, sa realistic textures kasi, regardless na kay Unreal Engine 'yan, eh. So, nasa sa'yo na 'yan kung paano mapapa-achieve yung realistic textures ng assets mo. For example, nag-start ako sa realistics, 'di ba? So, mapapansin mo, puwede ba Sir Michael mapakita yung sa ArtStation? Sige. Puwede ba mag-share screen ako? Oo, sige, go ahead. Mm. So, ito, sa realistic texture, so, yan nakikita naman natin sir 'no? Oo, yan. Yan. Yeah, so dito sa realistic texture, so medyo bagal na tayo internet ko. So yan makikita mo sa loading. So achieving ang realistic textures kasi kung ano yung kung anong asset ang gagawin mo. Tsaka most of the time sa realistic textures accessible na siya. For example, download ka lang sa Quixel ng mga textures mo na ready, nandun na. So pwede mo rin siyang i-apply Mm. doon. At the same time, para for me madali lang din ng realistic kasi existing na siya at nakikita mo siya dahil nasa real world nga siya. Mm. So lahat ng available elements like textures is available na sa Google. Same time kung wala ka namang material na available, pwede mo naman siya i-create sa Substance Designer. So, yun nga realistic textures lang is more on detailed, eh. Lalong-lalo sa small detail. Tapos 'di ba sabi ko pa nga sa'yo sa kanina sa Mm. RGB workflow ko kaya meron tayong red, green, and blue para puwede ka rin mag-add ng extra detail o yung tinatawag nilang high detail pass. Pero 'di ba Yun. yung lighting malaki rin yung Sobrang contribution? laking value, can make or break your scene Mm. kasi kahit gaano kaganda, realistic yung asset mo, hindi mo siya basta magagawa kung fake kung hindi na-achieve ng magandang lightings. For example, ito, hindi ko alam kung maganda talaga 'to, pero anyway, Ganda, ganda. 'yan. So, um, isa 'to sa mga realistic na ginawa ko, pero hindi siya Mm. gano'n ka-realistic, may pagga-game pa rin siya. So, dito tayo sa medyo close up ata. Meron akong scene dito na close up na medyo maganda yung lightings. Yun Yeah. sa realistic zero, eto na lang siguro si sasakyan na lang. So 'di ba makikita mo may grunge, may kalawang, may Mm. mga tear and wear. Yun yung isa sa mga factor ng realistic texturing. Kumbaga real world scenarios kasi isipin mo lagi 'pag gumagawa ng texture. Lagi mong isipin yung time consume, yung parang gaano na ba katagal yung isang gamit, gaano na ba katagal yung isang asset. Mm. Gano'n 'yun. So kung magsisimula ka sa kunyari bago lang, kalalabas lang ng kunyari fire extinguisher, siyempre bago 'yan, 'di ba? Pero at the same time parang may mga fingerprint na 'yan, alam mo 'yun?
Kaya Mm. doon mo ma-achieve yung realistic texturing. Basta lagi mo isipin yung time, date. Imperfection niya. Doon mo siya makikita. So, yun. So, Ay, kalawang, pag ganda sumobrang ng tagal rendering. na. So, depende sa situation kung matagal na sa baul o nasa Mm. box nuts nilabas, siyempre puro dust. Yun yung mga Mm. supply na pagdating sa realistic texturing. So, yun guys. So, yan. So, ito yung mga may pagka-realistic texturing ko. Pero hindi siya literal masyadong realistic kasi medyo may pagka-gameplay, ano pa rin siya game asset pa rin siya. So, lightings lang din, yun. Isa sa mga yung ano ng eksena mo, nung scene mo, na baka mamaya sablay, ang pangit pala ng lightings. So, yun. Okay, Hyper realistic nga eh. sa- so, yun. Next Oo. question, Jada. Next question. Question po from Miguel. How do you handle UV mapping for complex environments? Question po from Miguel. How do you handle UV mapping for complex environments? Sa UV mapping, straightforward lang yan. For complex environments kasi each asset, meron sila sarili-sarili nilang UV maps. For example, pwede ba ako makita ng share screen? Teka lang, meron Sige. share screen. For example, ito. Pwede Sige. naman ulit, no? Oo. Mas maganda yung ganyan. At least mas nakikita natin yung output. Ito, screen na Nakikita lang rin pala nila. ito. Di ba, itong worst na to, ito yan. Di ba nakapansin mo? Ang tindi ng texturing. Atlas ba yan? Actually, yes sir, Atlas. Mm-mm. So, nangyari to, bakit siya ganun kasikip? Di ba? Ang sikip ng texturing na yan eh. Ito Mm-mm. siya eh. So, pag iisipin mo siya, ito siya galing siya rito. So, galing ang textures nito, galing to sa trims. Gumamit ako ng trim sheet dito. So, originally, ito talaga siya. Actually, hindi siya ito eh. Namali na lang to. Pero originally, hindi siya ganito. So, magbubukas ako ng Blender. So, galing kasi sa trim sheet na pinagamitan. So, Mm. yaw! Nakita ko rin siya dito. So, pasensya na guys. Yan. So, yun. So, sa UV nito, mapapansin mo, para mas maganda yung quality niya minsan, ito nga, makita mo yung, di ba? Kita mo yung textures ko dyan, nagsisiksikan na sila dyan. Kasi Overlapping. overlapping na siya. So, walang masama dyan kasi gumagamit ako ng trim sheet eh. Mm-mm. Ito siya guys, oh. So, gumagamit ako ng trim sheet. So, ito makikita nyo sa taas. Ano yan? Iba-iba klaseng wood planks yan. So, iba-iba klaseng wood planks para pag nirotate ko, iba-iba rin siya. So, sa isa pa lang, makakadalaw na agad ako, tatlo. Mm-mm. So, isa sa way ko yun para mapanatili yung quality ng texture. At the same time, yun nga, textile density. So, yun siya. So since naman na yung hat na to magiging isa na lang siya, galing siya rito, Mm-mm. sa neto, nag-bake na lang din ako ng sarili para makagawa ko ng sariling textures niya. Gamit pa din ito. Mm-mm. So, isa sa mga advanced technique paano may preserve yung UV at the same time yung quality ng paano may handle yung isang malaking scene. Kasi pag ito guys, inisip mo, tas iba-ibang texture to, marami eh. Magkakos ng drawback to eh, ng draw calls to eh. So, mas maganda, single texture mo na lang din siya. At the same time, unique na siya ng sarili niya, di ba? So, unique na siya. So, hindi na siya dito, hindi na siya gumagamit ng trim sheet kasi na-bake mo na siya dito sa isang ganitong texture. Yun. Tapos, isa pa yan, isa sa mga technique yan, di ba? Atlas yan. So, isa pa is yung gagamit ka nga. Yung sabi ko nga, Atlas, sa mga grass. For example, itong foliage na to, actually, ito, isang texture lang yan, guys, ito lang yung nakikita. Isa lang texture ginamit ko dyan. Ito lang siya. Mm. So, hand-painted to, guys, mano ko ginawa sa Photoshop to. Hindi ako gumamit ng ano rito ng Substance Designer, Substance Painter, or hindi ako nag-sculpt sa ZBrush. Dahil tamad nga ako, o siguro maskarte ako. So, hand-painted ko siya sa Photoshop. So, makikita nyo, dito to sa personal, started, ito. Sana, alam ko na dito to Atlas. So, makikita nyo, medyo organized din, di ba? Blend, from engine, kasi from engine galing sa Unreal, Photoshop. So, makikita nyo kung nandito siya. So, ganito texturing ko sa mga large environment. Kasi, kung ito-texture mo isa-isa to, ang dami niyan eh. Ilang piraso yan. Tsaka reusable guys eh.
sobrang reuse, oh. So pwede mo siyang anytime mo siya pwedeng gawin. So ito yung raw. So makikita mo, di ba? Iba-iba siyang texture. Ayan, oh. Ayan, tulad niyan. So, ayan. So pwede mo siya texture. So yun guys. So gumagamit ako ng Atlas para hindi na ako mahirap at the same time optimize kasi to guys, sobrang optimize to. Gumagamit talaga ako ng Atlas. Next question po from Kitsune. Which software do you prefer for modeling and texturing before bringing assets into Unreal Engine? Modeling texturing. Yun nga, Blender ang gamit ko. Guys, bali, gumagamit ako ng Blender sa mga texturings ko. Modeling. Blender ko kasi talagang modeling ako sa Blender lang guys. So kung palilipatin nyo ako ng Maya or Max, ang gagawin ko lang talaga dyan is modeling lang talaga. Kasi hindi ko siya ginagawang all in one. Lalo yung Blender, sabi kasi iba ginagawa nila all in one. Ako hindi, gumagamit ako ng ibang tools na combination. Kasi bawat studio may kanya-kanya silang process, may kanya-kanya silang workflow na hindi lahat mag-work lang sa isa. So depende sa studio. So most of the time, for safetyness na sa industry, ginagamit ko rin yung kung ano ginagamit din nila. At the same time, yun nga, para for me, mas flexible siya. So yun, Blender, modeling ko, then texturing ko, Substance Painter, Designer, tsaka Photoshop. So Itong next question po from Carlos Montemayor. How do you approach lighting in Unreal Engine for different environments? yun, sa Unreal Engine guys, always nag-start ako niyan sa ano lang, basic. Basic in terms of like for example, sa photoshoot, di ba? Meron kasi mga photoshoot na may key light, fill light, tsaka rim light. So tatlo yan eh, key light. Key light ako nagsisimula, for example, sa Unreal Engine, key light. Yun yung directional light ko. Yung key light ko. Siya yung magpi-place ng mga mismong overall lightings ko. So sa fill lights ko naman, yun naman yung yung sa mga backgrounds ko, yun naman yung mga pang-highlights ko. Yun ang ginagamit ko para sa mga ganun. Tapos sa mga rim lights naman, for example, kung gusto ko ng tone lahat, na dagdagan ko pa ng ilaw, yun yung skylight ko. So ano lang naman, kumbaga typical photographer ka nga rin kasi pag nagla-lightings ka sa Unreal Engine eh. So yun yung papasokin mo mindset. Lagi kumbaga always start ka lang din sa mga tatlong pirasong key lightings na yun. Like key light, rim light or fill light. So yun yung yun yung lagi yung isipin. Tsaka wag muna kayong mag-add ng sobrang daming ilaw. Kumbaga try nyo muna i-achieve yung pinaka-desired output nyo gamit yung tatlong klase ng ilaw setup na yun. Then eventually, tsaka na lang kayo magdagdag ng ilaw. Kumbaga, huwag nyo sisimulan ng sobrang dami. Like, for example, meron kasi ako dito, so ilaw. So ito, kung nakikita nyo na, no? So, Yan. ayun. So makikita nyo, simple lang yung ilaw ko dito. Yan. So, try ko ulit magpalit kasi parang naglo-load siya dahil ano yung ano. So, panahas, left. Yan. So, dapat hindi siya makikita. So, the week before, map, instances, dito pala. So, makikita nyo, pag mapansin nyo rito sa scene daylight ko, may iba-ibang ilaw yan. Yan. So, yung pinaka-basic lightings ko, ito lang. Yan lang siya. Yan lang yung basic lightings ko. Yan. So, walang mga particles dyan. Tapos, walang mga God rays. So, yan. Yan lang basic lighting. So, paano ma-achieve yung lightings? So, gamit ka lang na simple na, tatlo lang. Skylight nga lang, tsaka directional light lang ako. So, disregard yung volumetrics niya kasi customize ko yan. So, anyway. So, yun. Directional light, makuha nyo muna yung kung ano yung desired nyo na lighting sa scene nyo. Kung ano ba, kung tanghali ba siya ng tapat o hapon ba siya o gabi ba siya, di ba? So yun yung tapos sasamahan ko na siya kasi kailangan mo ng isa pang ilaw, fill light or yan. Siya yung magdadagdag ng mga extra bounces sa paligid kasi hindi naman pwedeng direct sunlight lang dahil sayang yung shadow ko, sobrang black, sobrang harsh. So, dalawa lang din, di ba? Papansin mo dalawa lang. Hindi nga tatlo to eh. So yun, tsaka na lang ako nagdagdag ng mga extra lightings tulad nito. Mapansin mo sa kaliwa rito may blue, sa gana ko may pagka-green eh, green. So, diyan ako nagdadagdag ng extra pag talagang, yan, di ba?
Kasi kailangan ko na siya eh. Yan, yung sa Mm. taas din, mapansin mo may kumikintab sa taas. Oo. Ayan. Sa gilid ng hot kasi masyadong madilim eh. Masyadong madilim to pag iisipin mo eh. Pag makikita mo madilim. So nagdagdag ako ng extra. Ayan o. Ayan o. Yan. Kasi sobrang dilim niya. So hindi lang mo pwedeng iwanan ko na ganun lang yun. Siyempre, ang dilim nga eh. So yan. So yun yung guys, yun yung importante ng lighting. So ilang lightings lang okay na. Tsaka na kayo magdagdag pag satisfied na kayo, okay na. Okay, next question na. Ito, last question ako from Hashi. What's the difference between dynamic and static lighting, and when should I use each? Okay, sa dynamic lightings guys dito sa Unreal Engine, kadalasan kasi ang setups ito directional light ginagawa kasi kadalasan is movable. Ngayon sa static kasi guys, kunyari for example as VR games. VR games kayo, kadalasan kasi ginagamit sa VR games is static lightings. Kasi mas expensive kasi yung dynamic lightings guys eh, yung naka-movable yung lahat ng ilaw mo. Kasi nga always updating yung shadow eh. For example, mapapansin mo rito, share pa rin natin ako ng screen. So mapapansin mo rito, gumagalaw yung shadow, di ba? Yung dynamic lighting, expensive yan. Kasi nga real time eh. So lahat ng shadow rito, i-update niya real time, yung virtual shadow map, i-update niya real time. So mahal siya. Ang pinagkaiba naman sa static kasi, same lang din siya, ma-achieve mo siya. Kaya lang ang problema, kahit gumagalaw yung puno mo na to, yung dahon-dahon na yan, yung shadow mo nakahinto rin yan. Hindi siya mag-update yung mga ano. Kumbaga kasi static kasi more on baking. So kadalasan no, and then ginagamit siya sa mobile phone. Yung mga games niyo diyan, for example, sa Unreal, gawa ni Unreal, naka-static yan kasi yun yung pinaka-optimize tsaka pinaka-mura. Kumbaga kung gusto niyo talaga ng optimization, ginagamit din pala siya guys sa sa architecture, sa interior or exterior lang. Kasi madalas naman sa architecture kasi di naman gumagamit ng dynamic eh. Minsan. Kadalasan static or kasi kung still images lang ang hanap nyo, kumbaga pwede kayong mag-static lang din. Kaya ang problema sa static nga, kailangan nyo mag-bake, pakita natin. So pag static nyo, may kita nyo magkakaroon ng note. Di ba? Lightning needs to be rebuilt, 364 built and unbuilt objects. So yun yun. So at the same time, hindi naman siya real time na. Yan, napansin mo, static din. Magkakaroon ng shadow dito. Although alam ko hindi nung kita dapat to eh. Yan. So kasi hindi nga siya real time. Baga merong shadow dito hindi gumagalaw. Yan. So yun yun. So yun yung pinakaiba nila. Static at saka dynamic. Mas optimize yung static, ang dynamic mas mahal. Yun ang pinakaiba nila. Ayan po, thank you so much to Roy and sa lahat na nag-participate sa ating Q&A. And syempre special thanks din kay Ma'am Ethel Chua Joy Ong and kay Sir Rafael Cabredo and our fellow Unreal PHL colleagues, si Neil Patrick Del Gallego. Maraming salamat rin po sa ating sponsors, Artmaker Studios at sa De La Salle University College of Computer Studies. And paalala, yung mga students dyan, hindi Sir Pros, yung mga cool Unreal projects, we invite you to be our guest speaker. Email nyo lang kami dito sa community@unreal.ph. Pwede nyo rin po kami i-follow sa aming mga social media channels sa Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, and Discord. Lahat po yun ay Unreal PHL. You can also join our community. Yung QR code po nasa. And po, to anyone watching right now, live man yan or pre-recorded. This is Michael Ripero, your host. And I'm Jelly Ann Carillo, your co-host. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you guys. Thank you. See you again. See you soon. Yeah.